Good evening, everyone. Pag nasa bansa, ano bang time zone nyo ngayon? So anyway, thank you, Coach Loy, sa pag-invite sa akin. Though this is my fifth station for today. Kasi actually, ayan, sabi ko nga, paano ba ito masisingit? Pero alam mo naman, ibang level mag-invite si Coach Loy. Siyempre, hindi tayo makahindi. O di ba? Kahit nasan ako, sige, pwede. Basta may stable internet connection. Actually, I'm in Laguna. And sabi ko nga, fifth station to. So kanina, nakapagpa-pay-in ako, 500 points. Tapos, that was 9 a.m. Tapos, minute ko rin yung dalawa kong committed downline na senior citizen kasi Wednesday is our USANA day nung dalawang seniors na talagang alam mo yun, I'm passionately helping. So it's not only for coins or business, pero yung mga pinupuntahan kasi namin, alam mo yung mga kasing age nila, I got so much passion with them kasi nakita ko talaga how the products really help them a lot. So doon sa kanilang mga improvement pagdating sa health, 'di ba? Tapos yung nagkakakita-kita sila, parang reunion. Sabi ko ako de retired, pero maaga lang na-retire, di ba? So siguro yun, ang sarap gawin ng Yasana kasi hindi lang talaga siya for income. You can also, pwede mo nang isabay din yung passion mo or yung ano ba talaga yung gusto mong gawin. And somehow, sobrang na-amaze ako. No? So, dami naming napupuntahan. Tapos, nakikilala ako personally ng mga kasing age nila. Tapos, nakikita ko na nag-improve talaga yung health with the products. And actually, after that, minute ko din yung mga teammates ko na nag-PPPS sa siniluan, sa school, di ba? Yung mga teachers dyan. So, nakakatuwa kasi they are, so ilan ba yung mag-PPPS dun kila, sa 5 dun sa isang group. Then yung isang group yan, kakatapos ko lang ngayon. So, minute ko din. So, they are 5 din. So, almost, doon sa isang line na yon. So, 10 Pbps. So, gusto nyo ba yun? Sabay-sabay kayo nag-grow. Grabe. Tapos, alam mo yung pagkita mo sa, check stub mo, Wednesday pa lang, alam mo growth na. O, sinong gusto ng ganun? Yung parang matik na siya. So, alam mo lang na tinatrabaho mo siya ng tuloy-tuloy. Pero eventually, nakikita mo yung income din na, alam mo, pero nakaka-frustrate pag nakita mo na, ay, bakit gano'n? Sunday, di ba? Monday, parang ito pa lang. Pero, alam mo yun, hindi mo na tinitingnan. Pero, kanina, unintentional kasi nag-check ako nung DLM. Kasi sabi ko, ito yung, yung tinuturo ko sa kanila, yung hub, ganyan, etc. So nakaka-amaze. So, wow, grabe. So Wednesday pa lang, growth na do. So it comes naturally na. So grabe guys, excited na ako na ma-hit yung APG. Grabe, alam nyo ba, balentong talaga, lalo na nag-start ako. Pero I could probably say everything is doable sa iyo sana. All you have to do is, ayan, sasabihin ko sa inyo yung mga tips, no? How to really keep you growing. And actually, yeah, sabi ko nga pa-fifth na to. So I hope na okay yung internet connection ko. Okay naman, Coach Lois, ang internet connection ko. Naririnig? Okay na Audible? okay po, mentor. Loud and clear. Ay, thank you naman. So kinakabahan ako kasi random yung paghanap namin. So una namin tinatanong anong oras mag-close yung coffee shop. Yun yung unang tinatanong. So sabi ko, yung ihi ko amoy kape na. So ito rin yung struggle ko kapag gusto ko mag-weight loss. Kaso sabi ko, paano ko mapag-weight loss? What if, di ba, nasa labas, talaga, kung ba-oblige ka na, syempre, mag-order, mag-take ng coffee man or any food, since kapag ka naka-reset ka, di ba, dapat you have your own product. So anyway, no, it's not an excuse, but definitely, no, so nandito naman ako for us to really learn, no, so ano ba talaga yung ginagawa ko sa iyo sana business. And I hope all this associates na nandito ngayon matuto talaga. And I will give chance na mamaya magtanong kung meron ba kayong anything that is in your mind na gusto niyo talagang i-brought up. So I hope so na makatulong din ako. I will give chance naman. So anyway, so I would like to ask din pala muna, so ilang years or ilang months or ilang days ka na sa sana? Okay, so since this is an ND, so I would like to know, so ilang months, ilang years, or ilang weeks, ilang days ka na sa sana? So chat nyo na lang. 3 months. Oh, okay. So may 3 months. So kakatapos lang ng PPPS. So may 13 months. Okay. So ano na kaya mga ginugol nito? So what else? Okay, so 13 months, 3 months, ito ba yung mga pinakabata? Okay, so actually no, sige, you do not have to answer naman lahat. So pero bakit ko ba natanong? Actually no, it's not a matter of how many months, days, or years ka na sa sana. It's more on how
when did you decide no to do USANA? So that really matters. So ako kasi kung babalikan ko din yung journey ko, sabi ko hindi naman din talaga kung ano yung edad mo na sa USANA. So ang measure dito is kung kailan mo sineryosong gawin yung USANA. O, di ba? So ano ba yan? So ako kasi late bloomer lang din kasi yun nga dahil products, di ba? Pero nakita ko talaga yung potential. And ang sarap din talaga na, alam mo yun, na-feel mo talaga na nag-grow ka personally. Then eventually, no, yun nga, yung validation na lang is yung income. So, ayan. So, start ko na. So, we have now 41 in the room. So, thank you naman yan. So, gustong matuto talaga. So, congratulations. Kasi, you really give time na, na pumasok sa Zoom. O, di ba, pinadali kanina nga highlight ko talaga. Grabe guys, kung nag-e-effort yung mga leaders nyo no na matuto kayo. So grabe guys, libre. Dati-dati ang hirap. Ngayon, i-click mo na lang. Ba't di mo pa maklik? O yan. So sabihin nyo na sa mga teammates nyo pumasok na. Alright, so start ko na. Okay, so siguro start ko muna dun sa more of me. So more about me. Okay, so foundation in the business. Okay, so gusto ko lang magpakilala. Ayan, so ako ay panganay sa anim na magkakapatid. Ayan, so hanapin niyo ako doon sa upper left. Asan ako dyan? Definitely hindi naman yung nasa pinakadulo. So since ako po yung panganay, ako yung nasa right side na pinakadulo. Ayan, so alam niyo po ba, sobrang mahiyain ako. Even the camera. Takot ako sa camera. Kasi alam mo yung parang feeling ko yung confidence level ko mababa. Bakit po mababa yung confidence level ko? Kasi mahirap lang kami, o di ba? So dumadating sa time na ako rin po yung kasama ng tatay ko na mag-deliver ng dyaryo, o di ba? So naranasan ko 'yan. Tapos at my early age, yan, so kailangan magkakaroon ka ng baon ng tanghali kung mangangakit ka ng bayabas, bebenta ko siya para may baon ka. So ganun po yung buhay namin dati. Tapos very memorable yung larawan ko pa sa baba. Yan. So sino po ba yan? Si Arnel Ignacio. Sinong nakakakilala kay Arnel Ignacio? Okay, so very memorable. Bakit? Kasi dapat hindi na po ako makakapag third year college. Sabihin nyo, Saints ko, o diba? So, sa bongga, ganyan. So, exclusive school. Actually, bakit po ako nasa school na yan? It's because yan po ay walking distance sa bahay ng lola ko sa Malate. And knowingly, sabi ko, kung walking distance, I know for sure, sigurado naman ako, makakapasok ako. Kasi di ko kailangan ng pamasahe. O diba? Yun agad yung naisip ko. Matutuloy ko to kasi ibig sabihin, wala akong masyadong need, no? Pagdating sa OPEX or operational expense, may operational expense na, no? So like for example, pamasahe, pagkain, uuwi lang ako. So pinili ko yon. Pero at tanong, may capability ba kami para makapagpaaral dyan ng magulang ko? Wala. So actually, I'm grateful naman kasi napapasok ako as student assistance. Ano yung student assistance? So it means kailangan ko mag-render ng work sa school. Okay, so saan ako na-assign? Actually, na-assign po ako sa library. At itong library na to nakakatawa. Alam niyo ba, every time na magpapasukan, so ako yung nagko-cover ng book sa mga anak ko, o di ba? Tataka yung mga anak ko, sabi nila, "Mami, bakit ang ganda ng ang galing mo magpabalat ng book?" So sabi niya, sabi ko, "Ay, kasi, alam mo ba, yan ang trabaho ko for 4 years, mag-cover ng book." O yan, so kaya pala, no? Kaya pala marunong mag-cover. So anyway, no? Ganun po talaga. Render ako ng service, ilang hours yon para lang alam mo yun, parang tulong na din sa mga students na wala talagang capability na makapagpaaral doon. And ito, actually meron ka ding i-maintain na grades. And ito, nung second year, hindi ko talaga siya na-meet. Kasi bakit? Grabe guys, from public school, tapos nag-exclusive school. Alam niyo po ba yung naranasan ko na culture shock? Okay, so from talagang, alam mo yun, mga students na talagang hindi ko nga naranasang humawak ng beaker o kaya test tube. Tapos biglang yung chemistry namin, grabe, may mga agents and all. Parang talagang sobrang culture shock. So tapos, eto, third year, ayan, so nakabawi naman. Second year nakabawi. So third year, eto na. So sabi ko, hala, hindi ako makaka-enroll kasi mababa yung grades, hindi nakaabot do sa at least minimum. Pero sabi ko, kailangan galingan ko dito. Nagkaroon ng competition. Ano yung competition? Slimmers World. Alam niyo yung Slimmers World. Slimmers World International Cook Fest. Yan, sumali ako. Okay, so alam niyo ba, wala talaga akong means kung paano ako sasali. Ang alam ko lang, mananalo ako.
Ito yung panto-tuition fee ko. O, di ba? So sabi ko, hindi. Ito may paraan. Kasi sumulat sila sa school. Nakita ko yung announcement. Sabi ko, sasali talaga ako dito. So alam nyo ba, sobrang amazing. Lahat ng mga resources dyan, hindi ko alam kung saan galing talaga. Ang alam ko lang, may mga tao akong malalapitan para makasali ako dyan sa competition na yan. And grabe, alam niyo po ba, nung tinatawag na yung grand prize, yung mga minor awards, yung mga et cetera awards. So ano ba yung mga minors awards? They were best in menu folder, best in lahat ng best, 'di ba? So unang tinawag ako best in costume. Sabi ko, "Hay, salamat, at least meron na ako madadala sa school." Best in menu folder, ay, nakadalawa. Ay, nakatatlo, nakahapat. Ay, grabe, hindi na ako pinababa sa stage. Tapos sabi sa akin ni Ariel Ignacio, huwag ka na bumaba kasi ikaw din yung grand prize. Wala ka bang tatawaging nanay or tatay dyan or parents mo? Sabi ko, wala nga silang pamasahe. O di ba? Ganong level po. So alam niyo po, bakit ko yung pinakita sa inyo? Early life, no, natutunan ko talaga yung tinatawag na maging resourceful. Guys, nasa iyo sana tayo, di ba? So kaya parang sabi ko nga, lahat naman nandito na. So all you have to do is to think, okay, creatively. So hanapin mo, hindi resources ang problema. Actually, the problem is how to become resourceful. Ang daming pwede talaga ma-turn into assets sa business ng Yosana, but then hindi nagagamit, di ba? So kaya hindi po problema, wala kang pera, wala kang operational expense. No, the problem is how to become resourceful. And ayan, knowing in my mind na akala ko, di ba, so tapos na ang kahirapan kapag nagkaroon ako ng title, o di ba, take 1 sa board exam. Ayan, talagang pinilit ko talaga, sabi ko, at yung board exam review, grabe din ang mga pinagdaanan ko dyan. So gumawa lang din ako ng paraan. So guys, yes, okay, so nabuhay po ako or lumaki po ako sa P, hindi sa farm. Lumaki po ako sa P paraan. Okay, so lahat ng paraan nagawa ko para lang makatapos ng pag-aaral. Okay, so having in my mind na ito talaga yung tatapos ng kahirapan. So what else? Ayan, so what happened next? Ayan, so napatanong din naman ako. So sabi ko, nung time na nahihirapan ako, so time na nasa process ako, guys, grabe, sobrang napapatanong ako. Sabi ko, bakit kaya ganito? Bakit sa lahat ng mga hirap, ako atay sumalo? Bakit? Actually, back then, no? So yung my parents, so sabi ko nasa transitions din kami, parang ako yung naging nanay, ako rin yung naging tatay sa family. So, lagi silang wala. Nanay ko po, that was the time na nagtatapos din siya ng pag-aaral. So gusto niya pong makatapos din ng pag-aaral. Imagine mo, 6 na yung anak niya. Tapos doon pa lang siya nag-aaral, di ba? So teacher po yung nanay ko, tapos yung tatay ko po, tricycle drivers. So sino po yung maiiwan din sa mga kapatid ko? So kaya alam niyo po, napatanong ako early life, na sabi ko, ganito ba talaga yung buhay? Pero grabe guys, alam nyo, tuloy nyo lang talaga yan. So kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, so ito lang po yung hawakan nyo. And we know that all things work together for good. Lahat po ng yan para sa'yo. Okay? So akala nyo lang, pangit sa una or hindi po favorable sa inyo, bandang dulo. Okay? So panghawakan nyo lang po yung word of God. I know for sure, God has a lots of promises for you. Kasi hindi ka niya papabayaan, hanggang dyan ka lang. So meron at meron ka talagang mararating. Okay, so yan. And kapit lang, no? Faith in God. Okay, so eto, Romans 8:28. Talagang ito din po talaga yung naging life verse ko. Okay, so what happened next? Ay, sorry naman. Yan. So eto, I worked po sa government ng more than 10 years, and to be exact, 15 years. And I live paycheck to paycheck. So bakit? Alam nyo, nagpaaral din po ako ng kapatid ko, college po siya, nag-nursing. Ayan, nasa Australia na po siya ngayon. Diba? So sabi ko, grabe, ang hirap pala. So sabi ko, dun ako napatanong. Sabi ko, nako, bawal mag-anak na madami kasi parang trauma na ganito pala ang hirap. Kapag hindi ka nakapag-prepare, definitely you will repair, diba? So sabi ko, kailangan talaga well-prepared ka. Okay, so yeah, knowing na ito na lang po talaga yung sinasahod ko ng time na yan. So may mga loans and a lot of obligations and responsibilities. Okay, so nung nakita ko po yung sana, so una sabi ko, ay maganda for discount kasi nga po asthmatic ako. So syempre para maka-discount at para sa susunod na bili, 'di ba, is kumbaga lesser na yung ibabayaran. Pero syempre, umandar din yung creativity ko. Sabi ko, hindi po pwedeng labas lang na labas yung pera. So dapat may pabalik din. O diba? So umandar na gano'n na yung utak ko. So sabi ko, paano ba yan? Ayan. So actually, nagkaroon din naman ng turning point, no? Na gawin yung Yosana business. Kasi, eto yan. Nung first income ko sa Yosana, okay? So kaya guys, no, very important na i-achieve nyo talaga sa mga bago ngayon na hindi pa talaga na-hit at least kahit isang income, no? So syempre yung mga nag-present sa inyo, nakikita nyo yung income nila, no?
no? So pero iba yung kapag ikaw yung kumita. It gives you yung feeling na kaya mo din yung business ng Yosana. And nung once ako nag-start na kumita ng isang beses, no, doon na ako nang gigil. Okay, so kaya dapat, no, ilaban mo talaga yung income, and of course hindi lang isang beses. Okay, so since tayo ay nagpe-present ng weekly income, guys, so dapat weekly yung nakikita sa check stub mo. Okay, yung first income ko, doon ako nagkaroon talaga ng belief na kaya yung business ng Yosana. Then ikalawa, nakita ko na exponential siya. So yung exponential na kailangan pala every week may pumapasok na income. Okay, so every week may kinikita, every week. Ay, eto pa, simple lang yung pangarap ko. Alam niyo ba yun, pagka nilalag mo yung yung account mo, yung nagre-read siya na ganun. O di ba? So ganun lang kasimple. O yung saya kasi mahaba yung check stub ko. So di ba? Ganun mo po siya i-experience. Okay? So kahit maliit lang yan, dadating yung time kasi sinabi nga po natin, yung sana is exponential ang income. Dadating at dadating yung time na yung 1,000 magiging 10,000, 10,000 maging 100,000, 100,000 maging 1 million. O sino yung gusto ng ganun? All you have to do is to be consistent na ginagawa yung Yosana business. And eto, tingnan niyo po itsura ko. Di ba? Hindi pa po uso ang Cela Viv. Sorry naman. Okay, yung mata ko po, grabe, di ba? Eye bags, hindi siya bag. Maleta yan. Alam niyo po ba, sabi ko, nung una ko po nakita, sabi ko sila Mentor Billy, sabi ko, ay, pagka yung mayaman pala talaga. Sabi ko, bakit kumakapal yung eye bags. Sabi ko, ganun ata yung sign. Yung sign na mayaman. So, kailangan, may eye bags. Tapos nakita ko si Mentor Teen, o, di ba? Sabi ko talaga pala nagkakaroon ng eye bags pag kayo mayaman. So buti na lang, no, meron na tayong eye nourisher. Yan. So actually after work, no, so yung 5 p.m. pagkatapos ko ng biometrics, 5 p.m. no, nakabihis na talaga ako niyan. Intention, grabe, punta ako ng Santa Rosa, punta ako ng Calamba, i-meet ko talaga yung mga downlines ko. At ayan, matatapos yan. Anong oras? 8 p.m., 9 p.m., 10 p.m. So worst case, lalo na pagka nag-PPPS, grabe, wala talagang oras yan. Dumata ako gabi, minsan madaling araw na talaga. So that was my hustle. Okay, tapos eto, imagine mo wala pa po akong sasakyan yan. Pero napatanong na ako kasi may nag-PPPS akong downline. O guys, eto no, hindi nagtatapos na ikaw lang yung PPPS. So dapat no, meron ka talagang matulungan na nag-PPPS. So that was the time na yung napastart ko, hala, kaklase ko nung high school, ang market niya, Bicol. Sabi ko, hala, pupunta kami ng Bicol. Ano gagawin ko? Paano ba yan? Actually, wala pa pong Zoom. Ngayon po, so we're very blessed with this technology na may mga ganito talagang option ka, di ba? Na pwede mo talagang gawin yung business via Zoom na in the comfort of your house and anywhere na basta may stable internet connection, pwede mong gawin yung business. Okay, so hindi nyo na siguro dinanas yung mga ganitong hardship ng paggawa ng business ng Yosana. Okay, so that was the time. Sabi ko, paano ko ba ito matutulungan? Part-time ako. O, may mga part-time ba yan? Type P. O, diba? So, wala kang excuses. Eto yan. Friday, 5 p.m., Friday, 5 p.m. So, automatic, bus na kami niyan. Sa San Pablo, abang kami dyan. Tapos, doon na kami matutulog sa bus. Tapos, yung pagdating namin doon, meron kami pagstayan lang ng mga ilang oras, 3 hours, just to nap. Tapos, konting tulog lang, 2 hours, 3 hours, kasi Saturday na yon. Okay, tapos doon na kami magliligo, magtutoothbrush and anything, tapos kain lang ng konti. Then, ayun na, dire-diretso na yung presentation and all lahat ng Yosana business-related activities namin. Then, Sunday, eto na, Sunday, dire-diretso pa rin yan hanggang Sunday ng gabi. Okay, Sunday ng gabi naman, doon, pauwi na kami ng Laguna. At alam niyo po ba, dala ko na yung uniform ko pagpasok. Sabi ko para in case no ano man kami ma-traffic or any hassle sa daan na yung oras is malilimit, 'di ba? So at least ma-ensure ko pagdating ko pa rin sa office nasa tamang time pa din ako. Okay? So 'di ba ganun kagrabe yung effort and commitment that time. Okay? So imagine mo tapos eto nasa jeep pa 'yan. So actually wala pa ako kasing ibang mode of transportation doon sa lugar na yun. Grabe jeep talaga. Tapos may oras pa. O 'di ba? Sayang yung oras mo kung papalipasin mo kasi walang seat, walang vacant seat. So anong ginawa namin? O sige, sakay tayo sa gitna, pwede. O di ba? So dito ako napaisip, actually, dadating sa point, okay? So I think no, yung mga bago dito, dadating din kayo sa point na mapapaisip kayo somehow. Talaga ba? Kung magagagawin ko nga ba talaga yun sana? Di ba mga ganyang moment, gagawin ko ba talaga yun sana? Kasi given na
maisip ka, degree holder naman ako, di ba kumikita naman ako sa work, pero bakit kailangan ko itong pagdaanan? Yung mapaisip ka eh. So yun, and which is sabi ko, hindi may maganda to eh, may maganda tong resulta, may maganda tong dulo. So yan, pinaniwalaan ko lang yung mga words ng mga uplines na sabi ko, there will be better days ahead. Ayan, so what else? Ayan. So ito no, importante talaga ano yung nakikita mo. Hindi importante kung ano yung nakikita mo ngayon. So kailangan makita mo ang sarili mo in 3 to 5 years or even in the 10 years doing Yosana. Okay? So as every time na sinasabi ng mga mentors natin, wag mong tingnan yung kung ano ka ngayon. So tingnan mo kung ano ka magiging. So importante na yung ano yung vision mo, dapat klaro 'yan, guys. Hindi po pwedeng go with the flow lang, ano lang yung nakikita mo ngayon. So you should be you should be visionary. So ano yung gusto mong ma-achieve sa iyo sana? Ako masyado talaga naging malinaw 'yan. Kasi ayoko talaga na ayokong umabot ng hanggang 60 and 65 years na nag-work. So klaro sa akin 'yan. Ano yung backup plan ko para hindi ako magtrabaho hanggang, di ba? Hanggang sa tumanda. Ano yung backup plan ko? So that's one. And number two, so gusto ko din talaga yumaman. Sabi ko ayoko na pagod na ako sa hirap. Alam nga naman, ipasa ko pa sa mga anak ko yung kahirapan. Okay, so yan, importante yung clarity, no? So ano ba yung nakikita mo doing this business? Okay, so at eto, ay sorry, may video ako. Okay, so ito very memorable din sa amin yung pagpunta namin sa Romblon. Okay, so yung Romblon, nagkaroon kami parang trip ng mga downline sa mga leaders. Kita kami dyan. So we saw na, ay, ang ganda. As in talaga, sobrang ganda ng island. Para talagang paradise. Ang blue ng water, ang clear ng water, and all. Tapos eto na, since ang kinuha namin package. Okay, so package na may magtutour. Nung una namin nakita, ay, ang ganda. Pero nung habang bumababa na kami, dun sa cliff, sabi ko, hala, ganyan pala kataas. Anong gagawin namin? Sabi ng tour guide, kailangan po natin tumalon dyan para makapasok dun sa next station. Hala, sabi ko, ala, ay, kailangan ba yan? Parang nakakatakot, parang hindi ko ata kaya yan. Tapos syempre, lahat ng mga downlines, ganun din. Tapos alam niyo po ba, yung excitement namin, habang pumupunta kami dyan, unti-unting nababawasan at unti-unting napapalitan ng kaba. O imagine niyo po yung mga itsura namin. Tapos ito may dinudulayan. Alam mo, tumutulay. Yung tinutulayan dyan, ay, ito pa, yung experience namin. Grabe, alam niyo po ba sinasabi ng isang down, sabi niya, ako, parang lalagnatin ata ako, parang hindi ko, ay, masakit po yung ulo ko. Yung isa naman, ay, parang magkakaroon po ata ako. Alam niyo ba sinasabi nila? Sabi ko, hala, wala ba ibang way? Ganun talaga, no? Tapos, sabi, hindi, mababaw lang po yan. Kaya nyo po yan, tsaka may life jacket naman. Exciting po yan, sabi ng tour guide. Sabi ko, talaga ba titiwalaan namin ito? Eh di, eto na. Sabi ko, di nag-usap-usap kami. Sino malakas ang loob? Sino mauuna? O yan. Eto po yan. Okay, si Miss Mavic po yan. Si Miss Mavic. Kilala niyo po si Miss Mavic. Yan. So actually, tinutulayan niya po yung parang kahoy lang na parang isang dangkal lang ang width. Ayan. So, dyan. Okay. So ano po yung learnings ko diyan? Alam mo po ba? Yung fears, no? So isa talaga sa hindrance para makita mo yung magandang bagay sa buhay mo. Okay, is fear. Okay, maraming bagay sa buhay natin, hindi natin na-achieve yung mga bagay na maganda, it's because of fear. And eto yan, nung nakatalon na yung isa, okay, nung nakatalon na yung isa, ano yung naging, di ba, una talaga sobrang scared, fear, di ba? So ang daming, alam mo yun, parang hindi kaya, hirap, ganyan, etc. Pero alam niyo po ba, the moment na merong isang nakatalon, tapos nakita niya, sabi niya, ang ganda nito, grabe, experience nyo. Kasi sumisigaw talaga siya, sabi niya, experience yung ganda. Siyempre, yung kaba, nabawasan ng grupo. Tapos, what amazed us, doon naging dalawa na, naging tatlo na, alam mo yung confidence level ng mga nandun, ay kaya, pwede, o di ba, hindi na nakakatakot, o di ba? So, kailangan lang pala magsimula. Tapos, ayun, napakita nung nagsimula na, ay, okay naman pala, safe naman pala. Okay, so grabe, alam niyo po ba,
ganda nung paligid. Talaga hindi ko ma-describe as in. So minsan sabi ko kung hindi pala kami tumalon dito. So na-miss namin yung opportunity na makita yung magandang bagay diyan sa ano ba yan? Sa dagat na yan. Okay? So and ganun lang din sa iyo sana, no. So the moment na inandaran ka ng kaba or takot, no. So, nahihinder yung chance mo na makita yung amazing things na dapat meron ka sa'yo sana. Okay? So, kaya dapat fearless. Okay? Dapat pairalin natin more of the faith. Okay? So, kasi bakit? Every time na, nagiging gauge ko to, every time na tumataas yung fear mo, yung faith mo bumababa. Kasi bakit? God has a real purpose, no? Maganda yung purpose ni Lord sa'yo. So, pero dahil sa mga, alam mo yun, yung mga nasa sa isip natin na hindi kaya, mahirap yan, doubts, fears, and all, di ba? So, nahihinder. So, hindi mo nakukuha, sayang. Okay? So, eto grabe. So, this is a clear description nung inalis yung fear, di ba? So, nakita na experience yung ganda. Okay? So, kaya guys, grabe, tanggalin na lahat ng fears na yan. And ano pa, okay? So, too many of us are not living our dreams because we are living of fears. So, yan. So, check nyo na lang. Saan ba kayo takot? Okay? So, self-check na lang. Ano pa ba yung mga bagay na kinakatakutan mo? Ano pa ba yung mga reservations mo sa buhay? Ano pa ba yung mga self-doubt mo? Okay? So, importante ma-identify mo yan. And somehow, importante din na malaman mo ano yung gagawin mo to really cope with that. Okay? So para malabanan mo talaga sa sarili mo 'yan. Okay? So what else? Ayan. Ayan, so the secrets of success. Okay? So this is a video. Okay? So short video lang naman. This video changes your life because what I'm about to share with you changed my life. See, when I look back at all the success I've had in the past 3 years, from traveling to making videos to making money, I realized that I succeeded mainly because of one thing. And that one thing is deadlines. Deadlines are the single most important thing in my life, and here is why. Let's say you want to write a book and you have no deadline. The first day you write a little bit. The second day you write a little bit more. And because you have unlimited time, you keep working day by day on that book. And after many days, you lose interest, you never finish, and never publish. This is the classic case of giving up. I had that too all the time. But you will be amazed by how much a strict deadline can change your life. The first day, you write a few words. The second day, you write a bit more. But because you have to finish a book by the third day, you work your ass off to write as much as possible before the deadline. And just like that, you have written a perfectly good book and published it. 3 years ago, I set a deadline for myself, 24 hours. Every day, I forced myself to make one video, like this one, from beginning to end. So by 9 a.m. the next day, I need to publish a video. This is how I was able to create 1,000 videos in 1,000 days. That's 1,000. I never broke the deadline, not even once, no matter what. It was hard, it was painful. I don't want to make a single one more video. But because of that, 1 minute, 1 minute. Success. I'm going to be honest with you. Without a strict deadline, I would have taken weeks to finish one video. The quality would not have improved, and I would have eventually quit. Remember, we had this agreement where if you die, or if one of my family members died, God forbid, by law, I still have to make a video in 24 hours. Yeah, you keep making videos even. Yeah. But I think it's really good that you have deadlines. You love deadlines. That's true. I love that. I love it. I love them so much that I made a deadline for my life. I wear a t-shirt every day that reminds me of how short life is. My life's deadline is 74
5 years on average. And this is how much I am done with it. So every time I wear this t-shirt, I am motivated to use time wisely, to create, to make, to live before the ultimate deadline comes. Trust me on this one. Deadline on your book, on your project, on your goal, and even on your life. Follow it like religion. You'll be surprised at how much more you will live. See you next week. Yan. So, okay lang ba? Type nyo, I love deadline. O, sino gusto ng deadline? I love deadline. So, type nyo nga para ma-remind kayo, I love deadline. Imagine, no, ilang days na lang. O, sige, tingnan nga natin kung intentional kayo na nagbibilang din. Ilang days na lang matatapos na ang taon. O, ilang days na lang. Grabe, no, ang bilis. Para isang kisap mata lang, matatapos na pala yung 2024. Okay, so bakit ko yan siningit? Alam niyo ba? Okay, so ito yung thinking ko. Okay, every time na hindi ka nagse-set ng deadline, you learn how to procrastinate. O, diba? So, ano yung kabaliktaran? Yun, diba? So, at itong procrastination, grabe, sobrang, alam mo yan, siya yung isa sa pinaka, reason kung bakit marami din talaga. Alam mo yun, at the end of the year, hindi na-hit yung goal. Kasi meron pa namang chance, next year, next month, ay bawi na lang ako. Alam mo ba, naiirita ako kapag naririnig ko yung sinabing bawi. Sorry naman, kasi alam ko yung babawi. Okay lang, no, kung once, twice. Pero kung naging ano mo na yan, naging practice mo na sinasabi mo sa sarili mo na babawi ako, alam mo ba, hindi naman hitting goals yung nakikreate mo na habit. You creating a habit of procrastinating. Okay? Kasi alam mo naman, kaya mo siyang gawin. Actually, yung sana, no, yung mga pwede mong ma-enjoy sa'yo sana, okay, makukuha mo naman yan. Okay? So, tuloy-tuloy ka lang, makukuha mo yan. But ang question is, kailan? Okay? Kailan mo gusto? O kailan mo gustong i-enjoy? So, would you like to enjoy that ng ilang taong ka? 60, 70, 80, 90, di ba? So, yun nga lang. So, para sabihin natin, hindi na give up. Pero, gagawin mo na lang din naman, no? So, kunin mo na siya ng mabilis. Okay? So, para mas ma-enjoy mo pa. Okay? So, yan. Deadline. Okay? So, anyway, ako naman, no, based sa, sa journey ko. Okay? So, eto. What was my goal? Okay? So, my first goal is, ayan, so una, nagkaroon ako ng income, di ba? So, yun nabanggit ko sa inyo. Tapos, sabi ko, oy, grabe, kailangan pala weekly income. Kasi bakit? Every time na kapag hindi ko na-hit yung isang linggo na income ko, it means nalulugi ako, di ba? Kasi bakit? Negosyo yung pinasok natin, guys. Okay, so hindi employment na ang sasabihin sa'yo 15th and 30th yung income. Dito, weekly income, you have your potential, no, na kumita, you have a chance na kumita weekly, in a weekly basis. Tapos ang maganda, unlimited. Okay? So, guys, kapag hindi mo nakuha at least yung weekly commission, guys, anong ginagawa mo sa'yo sana? Aray, tagus ba? So, ganun ko siya nakita. So, sabi ko, dapat weekly yung kitaan. So, yun, nilabang ko talaga, tinatrabaho ko siya week after week after week. And then, I got my first million in 2015. O sabihin natin na possible na ay siguro mabagal ganyan or parang in 3 years, 'di ba? Tsaka pala actually on my first year 145,000 and then sa isang taon. Then second year naging 700 plus. Okay, 700 tumalo na siya ng 2015 ng 1M. Okay, so tapos sabi ko, uy, kaya palang kitain yung 1M in 1 year. So bakit hindi ko siya trabahuhin yung 1M in 13 weeks? O, sinong gusto ng ganon? Pinaikli. O yan. So sabi ko, doable pala. Okay, so that was 2019. Okay, and what happened? Okay, so sabi ko, okay, so tapos sabi ko, ay pwede pang paiksiin. O, di ba? Yung consistently hitting my weekly income na hit yung 1M in 1 year. Sumunod, 1M in 13 weeks. And definitely, doable pala yung 1M in 6 weeks. O, sinong gusto ng ganon? 1M in 6 weeks. Tapos nagmamatik siya, di ba? So sabi ko, grabe naman, nakakatuwa naman to. 1M in 6 weeks. At siguro pwede pa nating pababain. Sabi ko, exciting pa na mas lesser yung time na ikunin, no? Kunin yung
yung goal na 1M. So actually, ito naman po is 1M in 1 month. O hanapin nyo dyan kung alin dyan yung 1M in 1 month. Okay, so that was the time na na-hit ko yung Diamond Directorship. And actually, before o di ba? So nakita nyo po yung regular average income ko sa Yosana. So before Diamond, ayan. So meron po 137. So hindi po siya bumababa ng 6 digit per week. O sino yung gusto ng income na ganun? O di ba? Saan nagsimula yan, guys? Okay, so ang gusto ko pong i-point out sa mga nag-start ngayon, okay? So sabi ko nga po, ang Yosana income, depende talaga kung paano mo nakita yung kitaan sa Yosana. So nakita ko kasi siya na exponential yung income. So ngayon, sabi ko, itong 1,000 na to, after next 2 years or 3 years, 10,000. After that, 3 years, 4 years, 5 years, 100,000 yan. And after how many years or 10 years, o di ba, 6 digit na yan. Or what? And then, hindi na mababa 6 digit yan. And then, sabi ko yung 1M. And syempre, di ba, what really excites me, ano ba yung tinatrabaho ko dito? Ay, yan, average in 11 years, o sabihin na natin 218,000, 320, di ba? Grabe, yung mga 2,000, 1,000 nakita, di ba? Pwede palang bayad pa din yon yung time na mababa yung kita mo. So, kumbaga, mako-cover up yun. So, imagine mo, i-average mo, saan kukuning opportunity yung pwede ka palang kumita na at least, di ba, minimum. And ito, lagi ko nga ini-emphasize kanina sa mga bago, no? How would we appreciate yung business ng Yosana? And alam niyo po ba, based sa mga negosyante talaga, para ka kumita ng passive income na 200,000, kailangan mo ng capital na na 50 million. Okay? Kasi bakit? Sa every 25 million, okay, na capital, you can earn a passive income of 100,000. Ano yung pinang-start natin dito sa Yosana that you would not need, no, na maglabas ng 50 million para kumita ng 200,000. All you have to do is to really give your full effort na gawin tong business. And syempre, so that's why I'm still here in Yosana. Kasi bakit? Ang nagpapa-excite sa akin at kung bakit lagi ako excited is, ayan, so gusto ko naman ma-hit yung 1M in, o diba? Kung 1M in 4 weeks, nakuha siya. Okay, so ano yung sa tingin nyo? Ano yung sa tingin nyo? Ano yung timeline, di ba? 1M in 1 week. O di ba? Kasi peso pa lang to. Imagine mo guys, dollars tayo. At itong dollars na to, kapag pumunta tayo sa ibang bansa, mababa lang yung value na yan. Ay yung peso, di ba? Kaya dapat dollars na yung tinatrabaho natin. O di ba? So grabe, exciting, di ba? Ang Yosana business. Guys, i-look forward nyo. Huwag nyo tingnan kung ano yung income nyo lang ngayon ng 1,000, 2,000. Ang kailangan yung i-focus, yung consistent na ginagawa nyo yung business ng Yosana. Alam nyo ba, yung consistency niyan, malaki yung effect niyan pagdating sa 3 years, 4 years, 5 years doing this business. Okay, so eto naman, so gusto ko lang din daanan. Okay, so what's your goal in 5 years and in 10 years? O sige nga, ano yung nakikita nyo sa business nyo in 5 years or in 10 years? Okay, so as I've said, diba, so kailangan klaro yan. Kailangan meron ka talagang matibay na pinanghahawakan na ito talaga yung mangyayari sa'yo 5 to 10 years. And yan lang din po yung pinanghawakan ko. Alam mo ba, napaka powerful nung word yung dadating yung time. Di ba? Dadating yung time. Tapos ako po, every time po ako nagko-closing. Okay, so I think better din na idagdag nyo to sa closing nyo. So meron kayong kinakast na vision sa mga guest nyo. Uy, 3 to 5 years, actually nakikita ko sa sarili ko, wala na ako sa work. O, yung ginaganon ko talaga sila. So sabi ko, dadating yung time, 3 to 5 years. O, dapat may date, mayroong time, di ba? So 3 to 5 years lang wala na ako sa work. Kasi bakit? Every time na sinasabi mo yun, there's a power in confession. And number 2, di ba? Ano yung boomerang nun pabalik sa'yo? Diba? Hindi ka pwede maging tamad. Minsan, kaya hindi mabitawan ng bibig mo yung mga salitang dapat mong bitawan, it's because ikaw mismo, hindi ka naniniwala. Diba? So what if, diba, you have that belief, no? So ako, 100% alam ko, 3 to 5 years lang, wala na ako sa work, o, diba? Tapos ito na yung income ko, 6 digit. Okay? So minsan di mo sinasabi kasi ikaw hindi naniniwala. And every time na sinasabi mo yun, alam mo ba, there's a power na tatrabahuhin mo talaga yung Yosana. Kasi bakit? You would not want to see, na makita ka ng mga kakilala mo na hindi successful sa Yosana. Tama? Eh kapag sinabi mo yun, di ba, nagko-confess ka sila
nagbibigay ka sa kanilang timeline, o di ba? Uy, naku, grabe, kailangan trabahoy ko yung sana, kailangan mag-successful ako dito, di ba? So, importante na meron kang declaration. Ayan, so i-declare mo talaga, lalo sa closing mo, 3 to 5 years lang, grabe, friend. Sumabay ka na sa akin. Okay, so ito may sinasabi ko pa ako, give me 3 to 5 years of your time. Tingnan mo lang ano yung magiging life-changing ano sa'yo, thing na mangyayari sa'yo or transformation mangyayari sa'yo kapag ginawa mo din tong business ng Yosana. O may ganyan ako. So importante yung clarity. Papaulit-ulitin ko sa inyo yan. Clarity, clarity, clarity kung ano yung nakikita mo sa Yosana business at sa'yo doing this business. Okay? Okay, so eto, bigyan ko lang din kayo ng idea. Okay, so eto, naging malinaw din sa akin. Thank you doon sa mga nag-training na talaga naintindihan ko etong ways to produce income, di ba? So meron tayong employee, meron tayong self-employed, meron tayong business owner, meron tayong investor. So imagine nyo po, yung employee and self-employed, ito po ay nagpo-fall, di ba, sa active income. Imagine nyo, kapag hindi kayo nagtrabaho, walang kita. O paano kung gusto nyo lumarga, gusto nyo magbakasyon, 3 days, 4 days, 5 days, di ba? So mga, hindi pwede. O kasi bakit may boss, may pagpapaalaman, tapos hindi po pwede kasi maraming trabaho na naghihintay, plus di ka papayagan talaga. Okay? So samantalang itong business owner tapos investor, o di ba? Ito yung maraming time, marami pa silang pera. Ito yung passive income. Business owner, ito yung mga merong establishments, may malaking businesses, may system na gumagana, di ba? So and yung investor, ito yung interest lang ng pera nila, di ba? Yun na yung ayun na lang kita nila. Tapos ano pa, pwede rin mga business mga rentals, car rentals, meron silang mga apartments, di ba? So imagine mo, ito po yung passive income. And most of the people, di ba? So ako po nasa Makati, di ba? Grabe pag lumabas po ako ng 5 PM, grabe. Papunta ng Enterprise para akong, alam mo yun, against all odds. So pag naglakad ka doon sa may Ayala, grabe lahat ng tao pauwi. Ikaw lang yung pupunta sa Enterprise. So grabe, di ba ganun kadami yung empleyado? Okay, self-employed freelancer, di ba? So grabe guys, ano yung vehicle mo para makatawid dyan? Okay, so eto, no, wag mong i-forfeit yung chance na makaalis na talaga dyan sa active income na yan. So lumipat na dun sa passive income. Okay, so dito sa'yo sana, ang sarap ng ang sarap ng opportunity. Imagine nyo po, yung mga business owner and investor, palakihan ng kapital yan para malaki ang kita. Samantalang tayo, may chance tayo given na maliit lang talaga yung pinangpuhunan. Okay, so one thing din, wag mo talagang tingnan yung pinang-start mo na maliit lang. So tingnan mo talaga siya as million para iba din yung galawan mo. Imagine mo, kapag ang pinang-start mo, 27,000, 30,000, 52,000, pag ganyan mo siya tiningnan, guys, alam ko, ang galaw mo maliit lang. Kasi bakit? Alam ng isip mo na kaya mo pa din naman kitain yun in the long run. Di ba? Tama? Sabi mo, ay okay, ayoko na mahirapan. Ayoko na gawin yan. Ay, hindi ako komportable, hindi ako sanay. O di ba? May mga ganyan tayong excuses. Pero kapag tiningnan mo, okay, pag tiningnan mo yung mga business owners and investors na naglabas talaga ng 52 million, 100 million sa business nila, anong klaseng effort and hard work ang ibibigay mo? For sure, malaki, di ba? Kasi alam mo, malaki talaga yung pinang-start mo. I hope so na lahat nandito, lalo na doon sa mga bago, no? Please, 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 tingnan mo talaga na yung business mo is a $1 million business. Okay? So, huwag mo siyang isipin na maliit lang. Kasi kapag maliit lang, for sure, ang galaw mo, maliit lang din. Okay? So, huwag mong i-forfeit, no? Huwag mong i-forfeit yung chance mo na kumita din ng malaki. Okay? So, ngayon, ang tanong, okay, so given na, di ba, merong ways of to produce income by employment, meron self-employment, meron business owner, meron investing. Okay, so the question is, okay, so lalo doon sa mga 6 months and below, ang tanong, di ba, so since ang Yosana tayo, asan ang Yosana dyan? Saan nakakategorize ang Yosana? Is it nasa employment, nasa self-employed, nasa business owner, nasa sige nga, type nyo nga. May mga sasagot dyan, self-employed siguro, or baka naman business, o baka naman investor na ako, di ba? Kasi nasa business na ako, pwede ako mag-passive income. Actually, no, what was amazing dito sa business ng Yosana, so just to set the expectation, lalo ng mga bago, no? Kasi akala ko, nung nag-start ako ng Yosana is I'm already a business owner. Well, definitely it's not. Kasi bakit? Lahat pala ng yan, no? So to set expectation, okay, so ang Yosana na business pala, lahat ng yan dadaanan mo. Bakit? Okay, so just like any other corporate job, okay, so let us check no yung comparison. Okay, your job, 'di ba? So kapag ka
kapag ikaw pala ay empleyado, di ba? So, nag-undergo ka ng orientation, training, gawa, so may shadowing. Kasi bakit? Lagi ka kasama nung supervisor mo, di ba? And you also attending events, then yung effort and time, di ba? Dapat lagi ka nag-show up. Okay? So, importante na ganyan pa rin yung ginagawa mo, lalo kung nasa on-the-job training ka. And dito sa Yusana business, so yes, di ba? Ganun din naman gagawin mo. Same lang halos nung ginagawa mo kung ikaw ay nasa regular employment. Okay, so training, yan, so business, products, personal development, yan. So dapat lagi ka nagtatanong sa coach mo, sino ba yung sponsor mo, or yung mga trainings na kailangan mo i-maximize dito. Okay, so you also attend convention, o kaway-kaway sa mga atin sa Cebu, Business Summit, o sige, kita-kits tayo. Actually, mamayang 4 AM na pala yung flight ko. Wala pa ako naayos. Diba? So may meron po ako mga downlines doon, imi-meet ko din sila. Okay, so headed by Coach Melody. Okay, so yun. And then effort and time, di ba? So you really have to show up. So ang goal mo po dito, okay, so dito sa iyo sana, lalo na yung mga 6 months and below, okay, so show up, show up, show up. Maraming bagay hindi mo pa maintindihan at first, pero habang tumatagal, di ba, nagsisink in yan sa'yo, naintindihan mo. Okay? So, minsan maraming tao yung umaayaw agad, pero umaayaw, it's not because ayaw naman talaga nila, hindi. Actually, hindi lang talaga nila naintindihan. Kaya ikaw upline, no? So, wag kang magsawa, maging persistent, insistent ka talaga na bring them sa mga trainings, no? So, importante na maintindihan nila. At wag mong i-assume na once na nag-join sila, is naintindihan nila ang business ng Yusana. No, it's a process. Okay, so process yan. Actually, alam mo kung bakit ko natanong, nasabi na hindi na, wag mo i-assume, okay? Kasi maraming ganun nag-assume na, sige, nag-join ng Yusana, nag-sign up, ganyan. So, di ba masaya ka na? Actually, yes naman masaya. Pero ano ba, one time, meron akong tinanong na attorney na downline o lawyer na tinanong ko. So sabi ko, nung nag-sign up ka ba, naintindihan mo ba yung compensation agad? Or nakita mo agad yayaman ka na ba agad dito? Hindi, tiwala lang doon sa nagpa-start sa akin. O diba? So imagine mo, kahit yung mga matataas na mga tao o yung mga high, kumbaga mataas na pinag-aralan sa career, pero imagine mo, naisip ko, sabi ko, imagine mo sila nga, di ba nagjo-join, it's not only because na naintindihan agad nila yung business nila. No, more or less, malaki yung trust doon sa nagpa-start. Tama? Okay, so kaya di ba, ang goal natin, no, lalo na dito sa critical period na to ng PPPS, okay, so sino dito nang nag-PPPS? Okay, type P, okay, so all you have to do, di ba, hindi naman mahirap, just show up. Pag sinabi ng upline, di ba, pag sinabi ng sponsor ng coach mo, o may training, o may Zoom, o attend ka sa ganito, punta lang. O di ba, mahirap ba yun? Di ba, hindi naman mahirap yun. Di ba? So, ang dali nga di ba? Ang daling gawin. Okay, same lang din naman sa employment, di ba? So, ang goal mo lang din naman kasi sa employment is mag-show up. Okay, so the next thing, okay, so kapag alam mo yun, na-meet mo na din yung desired na action, no, yung desired results, no. So ayan, papasok ka na sa self-employment. Okay, self-employment, di ba? So sabi ko nga dadaanan lahat, di ba? So from employment papunta sa investing. Okay, self-employment, traditional business, tingnan natin, di ba lahat naman sa'yo, kung may-ari ka ng isang store or retail store, o di ba sa'yo yung logistics, sa'yo yung marketing, sa'yo yung advertising, sa'yo ang sales, sa'yo ang accountant, lahat, di ba? Lahat ng operation dyan sa'yo. So imagine mo may-ari ka ng isang tindahan, may-ari ka ng isang saloon, o may-ari ka ng isang clinic, o di ba? So kumaga dentist ka, tapos ikaw may clinic ka, o yung mga ganyan, o freelancer. Okay, so kung ikaw ay self-employed, okay, tapos traditional business, di ba, ganun yung ginagawa. Ngayon, sa Yusana business, ano ba yung common na ginagawa ng isang self-employed sa Yusana business? Okay, so ito, di ba, benta ng products, okay, prospecting, inviting, ayan, so magpapastart, follow up, at ito, this is very active income. Okay, so it means kung gaano kataas yung actions and yung trabaho mo, ganun relative yung kita mo, yung laki ng kita mo. Okay, so 'di ba, ganun din yung sa self-employment kung halimbawa sa may-ari ka ng retail store, o di ba? So kung mas longer yung time na open yung store mo, syempre malaking chance nakikita ka, o kung mas malaki ang trabaho mo, o di mas malaki ang kita mo. So eto, i-expect nyo dito sa stage na to, okay? So sa stage na to is more on trabaho. Okay? So at wag kang mag-count ng ng effort, guys. O ito yung wag mong count diyan. Wag mong i-count agad yung effort. Okay? It's too early na i-count mo yung effort mo. So ang goal mo lang talaga
is trabahuin ng Yosana ng tuloy. Based do sa mga naaral mo, based do sa mga coaching ng coaches mo, yan, so mentoring, lahat ng yan i-apply mo dyan. Okay, so kapag desired na, o na-meet mo na yung desired na income dyan, so possible, di ba, papunta ka na dun sa okay, so business owning. Okay, so yung business owning, eto naman, we can clearly define this with an organization. Okay, so yung organization na may malaki ng income, o di ba? So nakapag-build ka na talaga ng leaders, ng organization. Tapos yung pinaka-ultimate goal mo is ma-duplicate mo na yung skills mo on your teammates. O, di ba? So, para mag-multiply na, then mas marami na yung kikita. So, ang goal natin, mas maraming kumita ng mga associates. And the more na malaking kita ng mga associates, of course, di ba? Sino ba yung hindi kikita? Siyempre, ikaw din. Okay, so yung goal mo naman dito, yung ultimate goal mo naman, is to develop your skills na, ayun, pagli-lead din talaga, yun. Tapos, leadership skills. Okay, so yun. Tapos makikita mo, uy, grabe, exponential na yung income ko. O, di ba? So nakikita mo, nagdo-double, nag-triple, di ba? So, ang sarap, di ba? So, at eto, pumapasok ka na sa passive income. Kasi bakit? Di ba? As in, kung i-compare natin dun sa employment and self-employed na category, di ba? Grabe, to the max ang effort. Okay, so para pag dumating na dito sa level na to, so since, di ba, you have now the organization, grabe guys, medyo, alam mo na, mas nakakahinga ka na. Okay, mas, alam mo, nafe-feel mo na yung lahat ng pinagpaguran mo, eto na. Okay, so kailangan dumating sa level na ganyan at i-aim at i-goal nyo yan. Okay, so and then after that, di ba, so autopilot na income, gusto nyo ba yun? Yung autopilot na income, ang saya, di ba? So yung parang tipong hindi mo pa ubos yung income mo last week, tas meron ulit. Ay, di ba, ang saya. So actually, grabe. Lalo ng pandemic, sino yung less yung operational expense, pero grabe, parang 6-digit per week, hindi na talaga bumaba. Okay, so ang saya, yung hindi mo pa ubos yung last week, tapos eto ulit. So sabi nga natin, no, ang Yosana income, hindi siya buto ng munggo, bukas toge. So eto ay buto ng mangga, pero 3 to 5 years bago bumunga. Depende sa effort mo ha, so pero sa timeline ko, 3 to 5 years. I'm always saying 3 to 5 years, it was my journey. 3 to 5 years, pero after 3 to 5 years, what happened, 'di ba? Yung mangga, yung buto, yung mangga, yung bunga ng mangga, ba hindi pa, alam mo, hindi mo pa nasasaid yung pag-harvest, then eventually meron, parang hindi na nauubos yung fruit, 'di ba? So ganun po yung Yosana business. Okay, so I hope so na nagiging clear to. Kaya guys, no, tuloy ang paggawa ng Yosana business. Okay, so anyway, eto, so I hope so na-inform din kayo sa ating vision yan. So I would like to basahin din para naging clear din sa atin, and we are blessed with our team intensity, no. At sobrang amazing kasi sabi nga namin hindi siya intensity is home of the diamonds. Hindi siya dapat ganun lang. So intensity is home of the diamond creator. So, 'di ba? Kasi nauna lang kami. Okay? So, guys, next na kayo, o 'di ba? Claim ba 'yan? O say amen sa mga naniniwala sa sarili nila na sila na yung mga next diamond dito sa intensity. Okay? So, yan. O, type amen. O, di ba? So, kasi, di ba, faith, declare your faith. Nadadating yung time, isa ka na rin sa diamond ng intensity. Okay? So, ako po, produkto talaga ng mga best mentors na nandito. So, sabi ko, kung hindi din talaga doon sa mga mentorings nila, doon sa mga learnings na nakuha ko sa kanila, yung mga journey nila na nag-inspire talaga sa akin, sabi ko, it's now, no? It's now time to pay forward. O, diba? So, paano ba mag-pay forward dito? So, mayaman na sila, di na natin kailangan payamanin. So, ang goal natin is tumulong ng marami pa sa team natin, or even hindi man ka-team, diba? So, tumulong lang talaga tayo. Then, eventually, God will really bless our works, diba? So, yun, vision, a world experiencing of fullness of life, mission, yan, continuously bring out the best in every individual through holistic empowerment to make globally competent and healthy servant leaders. Ang galing, no? So very holistic yung mission. And of course, no, yung support system. Sobrang kaya sobrang thankful talaga ako sa mga support na nakukuha talaga natin sa team, including, no, lalo yung sa mga elite, 'di ba? Napapakasuyuan ko din, o 'di ba, sa mga line natin, 'di ba? So yung collaboration, so wag nating iwawala talaga yan kasi we can learn from each other. So through trainings, events, then production.
Okay, so our goal, okay, so yung first goal naman dito, no, yung PPPS talaga. Okay, so ang PPPS, ito yung nagseset ng momentum, ng pace. I hope so. Alam nyo yung technicalities nito, so paano ba siya ma-achieve. And somehow, I'm always thinking din, no, yung mga uplines ko din or yung mga coaches na, alam mo, nagpaunawa din sa akin somehow, ano yung halaga nito. Una, sa mga parang hindi pa talaga mag-sink in, so okay lang yan, mag-yes upline ka lang. Dadating yung time, mag-gets mo din yan. Pero madali namang ma-gets, di ba? Minsan lang talaga mo lang talagang trabahuhin or even ibig sabihin minsan hindi lang kumbaga parang nagre-refuse lang yung utak na ko papastart ako ng 4 ay naku kakausap ako ng tao, di ba? Hindi naman mahirap, pinapahirap lang kasi nagiging negative lang yung pagtanggap natin. So kailangan lang, no, yes, apply, tuloy-tuloy mo lang, gawin mo lang yung mga pinapagawa sa'yo, for sure may hit mo yan. Okay, so yon. And then PPPS, what's next after PPPS? Eto, no, maraming nagiging sakit ng mga associates after PPPS is, 'di ba? Nag-slow mo. Ay, nako, ganito pala, 'di ba? So mga ano na, mga excuses na or alam mo 'yun, mga kumbaga parang tumigil para akala nila once na na-hit nila yung PPPS, na-hit na nila yung pangarap nila. Guys, ang income na 2,000 di nakakabago ng buhay. So kailangan mong mag-move forward. Kailangan tuloy-tuloy mong trabahuhin pa rin ng Yusana. Okay, help your downlines, no? Mahit din nila yung PPPS nila. So ayan, ako naman, so just to give you a clear structure, okay, so ito yung PPPS. Okay, so syempre makaapat ka. So after 4, okay, so ang goal mo naman is matulungan yung left and right team mo na mag-PPPS din. Okay, so kung dalawa, that's very good. Pero kung mahit mo pa yung 4 na nag-PPPS, that's very, very good. O yan. And in no time, I know for sure, kapag yan, di ba, tuloy-tuloy talaga na nagkaroon ka ng PPPS culture, in no time, 6 months or even lesser than 6 months, kaya mo mag-goal director. Okay, so focus ka sa goal mo. Okay, so and which is, sasabihin ng iba, no, naku, ang hirap atang i-achieve yan, o di ba, may mga ganyang mga thinking. Naku guys, alam nyo ba, maraming hindi yung mayaman sa tinatawag na reality, o di ba? So, ang hirap naman, syempre, reality versus possibility. Alam nyo po ba, ang yumayaman dito, yung mga nakakakita ng possibility, okay, kahit pa sabi mong 1% or 2% yan. Okay, so marami kasi, di ba, binavalidate yung mga reasons. Okay, so kaya ka nga yayaman eh, kaya ka nga papayamanin ng Yusana kasi iba kang mag-isip. Okay, so importante, iba kang mag-isip over those people na ang alam lang nila ano yung posible, ano yung reality, sorry, ano yung reality. So importante, ano nakikita mo na posibilidad, kahit pa 2%, 3% lang, it's okay. Kasi bakit? Yun nga yung reason kung bakit mayaman yung iba eh. So 3% lang, hindi naman lahat, di ba? So importante that you look on the possibilities rather than on reality. Okay, so maraming ganyan. Okay, so nagdudwell sa reality. Okay, so ibig sabihin kailangan pala maging baliw ka dito. So hindi naman. So it means lang na, alam mo may nakikita ka na hindi nakikita ng karamihan. Okay, so ano yun? Naku, multo ata yan. Joke lang. Okay, so anyway, ito ano, hard work, consistency, and focus. Okay, ito po yung ako guiding principle ko rin na ginagawa yung Yusana business. So hard work. Okay, so wala naman po talaga sekreto. Walang sekreto po sa Yusana. Ako for me, hard work. And nung narinig ko yan, sabi ko kung ito labanan ng hard work, aba hindi ako papayag na hindi ko makuha yung dreams ko sa Yusana. Kasi bakit? Hindi ko maaminin na tamad tayo, di ba? So it means lang, kailangan mo lang talagang i-discipline yung sarili mo na ginagawa mo yung Yusana business day after day after day after day. So minsan may mga magsasabi naman, naririnig din ako, bagsak ang economy. Alam nyo ba, there's no bad economy sa taong masipag. Okay, so wala pong bad economy sa taong masipag. Okay, so yan, napatunayan na yan, madami na. And actually, no, gulat po talaga ako ngayong taon na to. So since, di ba, malapit-lapit na po yung yung growth na makuha ko sa iyo sana. Sabi ko, grabe, makapag-travel pa kami sa Japan and 10 days kami sa Japan, o di ba? So guys, magkano din ang gastos sa pagpapaaral? Alam niyo kung magkano? O, guess how much? O yan, i-research niyo na lang. Pero through hard work lang talaga, effort, then consistency, focus, it can be done. O, kaya po talaga. Okay? So yung consistency, walang kumulong sinaing sa patay sinding apoy. Okay, so meron kasi nagde-declare ng goal pero hanggang hanggang 1 week lang, hanggang 2 weeks lang. Then after that, pag hindi nakuha yung favorable results, di ba? Di nagpakita. Okay, so alam niyo po ba yung consistency? Importante, why? Kasi yun po yung magdidirect sa'yo sa another step. Okay, so halimbawa, eto, hindi nag-work. Okay, so ngayon, yung experience na yon, okay, so magbibigay sa'yo ng idea, okay, so this one. Okay, so ngayon, habang ginagawa mo yan, okay, then
na-identify, ay okay, so eto nag-work, eto hindi. Okay, so next this one. 'Di ba? Paano kung in the middle tumigil ka? O, 'di ba? So sayang, 'di ba? Sayang yung pinagtrabahuhan mo na. So ang goal mo is tuloy-tuloy pero natututo ka. Okay? So importante yung learning. Okay? So then yung focus, ayan. So actually isa din po yan sa challenge sa paggawa natin ng business nowadays. Why? It's because of the technology, 'di ba? So yung technology ang bilis na maka-defocus, makakuha ng time mo kapag hindi ka aware. Okay? So like for example, magpo-prospecting, pero yung prospecting mo pala, naku, nag-stock ka na lang, scroll ka na lang, tapos hanggang sa, ay naku, 12 noon na pala, ay naku, 3 p.m. na pala, ay naku, ay ba't ganun, wala ba rin, o diba? So ayun, so let's be aware kung saan mo na bibigay yung oras mo. And you should have, accountability rin. So para at least mag-check kayo, ano ba nangyari na sa 3 hours mo? Ano nga nangyari ba sa 2 hours mo? Okay, so excuses are the nails used to build a house of failure. Sakit man pakinggan pero totoo. Alam nyo, it's time to burn all your excuses. Okay lang ba yan? So alisin nyo na talaga yung mga excuses nyo kung talagang gusto nyo makabuild. Okay, so you'll never reach your destination if you'll stop and throw stones at every dog that barks. Diba? So yung mga taong sabi sa mga nega, di mo kaya, etc. Okay, so don't listen to them. Okay? Listen. Una, so ako, ano ba talagang kailangan mong pakinggan? Una, word of God. Okay, so ang daming promises ni Lord ng abundance and ang daming promises doon ni Lord ng good life, no? So kumuha ka, 2, 3, lagi mong i-recite, 'di ba? So 'yun. And eto, kapag nga negative lagi yung naiisip mo, no? So sabi nga natin, you cannot have a positive life with a negative mind. Okay, at eto, gratitude. Favorite ko talaga yan, yung gratitude. Alam nyo, kahit maliit na bagay or even kahit pangit na bagay, alam nyo ba, nataturn ko into positive. Nasasayahan pa din ako kahit pangit yung nangyari. Kasi behind that, alam ko, may natutunan ako. Di ba, importante yan sa process ko. So, kailangan, alam mo yan. Di ba? Alam mo na, para sa'yo yan. Okay, may natutunan ka dyan. Okay, so hindi yan dumaan sa'yo nang wala lang. Okay, so ano ba yung response natin sa mga negative situations? Are we bitter? Are we the one who's blaming others? Okay, so kaya kailangan positive. Or even, so hanapan mo. Okay, so ito ha, okay lang ba na maging ano mo rin to, maging kumbaga guiding principle mo din na every time na nakakakita or minsan 'di ba meron ng mga times na inis ka, ganyan, or may kinagagalitan ka, okay lang ba? Okay, your rule will be, hanapan mo ng isang bagay na pinagpapasalamat mo. 'Di ba? Sa kanya man, sa tao man, or sa bagay na yon. Alam mo ba, grabe, iba yung mataturn in sa isip mo. Okay, so, kasi pag hindi mo ginawa yun, definitely, instead of, pag hindi mo yung ginawa yung maging grateful ka doon sa isang bagay, ang mangyari, bitterness, o kaya mangyari is magbe-blame ka, di ba? Ibe-blame mo siya. So might as well, hanapan mo na isang mabuting bagay na ipagpapasalamat. Okay ba yan? So actually, pagka pinokos mo yun, ako, grabe, magaan lahat, masaya ka, nagagawa ng Yusana business, magiging, ayun, grateful ka. And alam mo yun, ma-attract mo lahat ng mga positive sa buhay. Okay, magaan gawin at ma-e-enjoy mo yung business ng Yosana. Oops, okay, so importante na e-enjoy. Okay, so hanapin mo din yung, hindi to parusa ni Lord sa'yo kung bakit ka na sa'yo sana. Meron ganun, no? Parang pag nakita mo, parang hindi mo makita masaya siya. Okay, so hindi to parusa. So eto po ay something, okay, so journey, that's something to be enjoyed. Okay, kasi bakit? Marami ka natututunan eh. So you're in the process. Okay, so feel na feel mo lang to kasi nasa Yosana ka. Pero sa labas actually, mangyari din. Pero alam mo yun, kasi may mga ibang options ka or hindi ka focus dun sa mismong goal mo, hindi man ganun ka goal-oriented yung ginagawa mo. So dito sa Yosana kasi, masyado siyang, kitang-kita. Okay, ramdam na ramdam. Okay, so yan, what you focus on expands. Kaya, I suggest na instead of focusing on the problems, okay, so focus on solution. Okay, ang problema nandiyan lang yan, totoo, meron naman. May struggles, may challenges. So, i-train mo yung isip mo na laging naghahanap ng solusyon. Okay ba yan? So instead of dwelling do sa problems or do sa struggles, so focus on the solution. Okay? At alam niyo, nakakatuwa, kapag ganun mo tinrain yung utak mo, nako, ang galing mong problem solver. Magiging mayuyus ka sa pagsosolve ng mga kumbaga mga lives
challenges. Okay? So believe in the power of your resilience. Okay? So importante yung resiliency. Ako, tinanong ako one time, sabi sa akin, ano daw hinahanap ko na isang character ng isang leader. So for me, so sa akin tong standard. So, ayan, isa po yung pagiging resilient. Okay, so yung bouncing back. Okay, so yung ibig sabihin, nadapa, pero mabilis bumangon. Mabilis, alam mo, mag-move on. Kasi alam naman talaga natin, there are ups and downs dito sa journey natin. Pero, decision na lang kung gusto mo talaga maglugmok dyan. So, ang goal mo is, di ba, bounce back. Okay? So, normal na nagkakaroon ng pagkakamali, failures, and all mistakes, pero hindi yan yung magpapadapa talaga sa'yo. You just have to keep forward. Okay? And ang maganda, di ba? So, wala naman dito nag-judge, wala naman dito nagsabi, ay, mali, etc. Di ba? So, ang maganda dito, we're on the team of helping, no, each other. So, ang sarap ng ng environment, di ba? So, very positive and tumutulong talaga na ma-develop ka. Okay, so most people, tinitingnan lang kung ano yung mga nakuha mo, ano yung na-achieve mo, but definitely they don't know, no, ano yung mga pinagdaanan mo. Okay, so minsan pinapalakpakan, oh, grabe, na-achieve nito, di ba? Ito yung rank niya, ito yung income niyan, pero behind that success, okay, so are you willing to pay the price? Okay, so tanungin niyo po yung sarili niyo, are you willing to pay the price? So yes, di ba? Yes, kasi lahat naman nandito, I believe, di ba? On the process of being a diamond, becoming a diamond soon. Okay, so ayan. Ito naman po, just to share with you, okay, so since mainit-init, no, so meron naman dito mga 1 year and above, okay, so mga hindi pa nakakahit ng leadership summit niya. Okay, so binalikan ko kasi, di ba, ano yung pa-travel ng Yusana na nakakagigil? O, di ba? Ano yung pa-travel ng Yusana na nakakagigil? Okay, so Maldives in Paradise. Okay, so actually binalikan ko, yes, ito po yung nakuha kong leadership sa LS, so Maldives, that was 2015. And prior to run ng leadership summit, okay, so bakit may line na blue dyan? Okay, so prior to my income or yung run ng leadership summit, my average income was, ayan, so 13,000, 16,000, 16,000. So ito po yung average income ko prior to run. Pero yung talagang nalaman ko na may leadership summit, LS, sabi ko, ano po yung leadership summit? Sabi niya, edi 13 weeks daw, $600. O sabi ko, sige po, this week, first week, o di ba? So guys, sino dito yung mabilis kausap? Importante no mabilis ka din kausap. O di ba? Ganun lang ako goal set. Sabi lang na apply ko. $600 in 13 weeks. Sabi ko, ano po yun? Leadership summit. O sige, kaya na ni Miss Monet yan. Sabi ko, paano yun? Sige, $600. Eh di this week po, $600. And alam niyo po, I declared August 21. Okay, so I started that week ng first week. Okay, so pero nagulat ako. Alam niyo po ba, 10th week lang sa ika-10th week, sabi sa akin ng upline ko, Miss Monet, patingin nga ng check stamp mo. Di pinakita ko. Sabi niya, oh, shoot mo na. Sabi ko, akala ko po 13 weeks, hindi 10 weeks. 10 weeks lang na shoot mo na eh. O, sino po yung gusto ng ganun? 10 weeks lang instead of 13 weeks. Okay? Produkto din yan ng consistency ng pag-hit ng target goal. Okay? So, ang nakita ko naman sa income that time, sabi ko, since 4-digit income, okay, so sabi ko, hindi na dapat bumaba ng 4-digit. So, dapat 5 digits na siya. So actually, nung nagfa-5 digit, ayokong bababa sa 5 digit yung income ko. O guys, dapat ganun. Kasi meron dito, alam mo yun, na-hit lang yung 10,000. 10,000, nakala niya katuparan na ng pangarap, guys. No, so more trabaho pa. Okay, so yun. And which is, diba, yung ka-work on dun sa goal na at least 5 digit in a week na hindi dapat bumaba. Nagulat ako, lumapit siya dun sa leadership summit. And given na yung 10th week na yan, so sabi niyo sa akin na hit mo na. So sabi ko, bakit? Akala ko $600. Alam niyo po ba, ang interpretation ko, bawal bumaba sa $600. Kaya, simula po noong August 21 hanggang October 23, tingnan nyo po, divided by 45 pesos yung $1. Hindi talaga bumababa sa $600. O diba, ganun po ako yes apply.
So hindi ko alam na accumulated pala siya in 13 weeks, pwedeng bumaba. Pero buti na lang, 'di ba? Buti na lang, 'di ba? Na mindset ako ng ganun. So it means, diba, sabi ko, hindi, gagawin ko na lang din naman. Ayoko nga ng bawi-bawi kasi bakit? Definitely dadating yung time, lalayo na yung yung income mo do sa goal mo and yung confidence mo bababa, tama? So kaya dapat inilalapit. So dapat doon talaga sa goal. Yan. So tapos ayun, nung kinompute ng upline ko, sabi niya, oh, shoot mo na. O, yung ika-10th week, shoot mo na. O, sino pong gusto ng ganun? Diba? So, akala ko, at nag-leave po pala ako dyan. Nag-leave naman ako ng 2 months. Tapos, sabi ko, hala, diba, ilang weeks po ba ang ilang weeks ang 2 months, diba? 8 weeks lang. Kaya sabi ko, hala, kailangan ma-shoot ko na siya. Alam mo, blessing in disguise na na-hit na siya. Kasi pagbalik ko sa work, sabi ko, naku, pagbalik ko sa work, paano na to? Okay, so, pero good thing, no, na-hit na siya. Kaya dapat, no, inuhit lang talaga. Sabi nga natin, gagawin mo na lang, bilisan mo na. Okay, so what else? Okay, so ano pa yung niya? Okay. So gusto ko na maipapakita yung experience ko sa Maldives. Gusto niyo bang makita para ma-visualize niyo? May mga videos pa pala ako, hindi ko pa siya na-upload. So anyway, sige. So since sino dito yung mga committed na mag-Maldives? Sige nga, taas ang kamay. Taas niyo lang yung kamay niyo. Okay, so I will hit my Maldives travel incentive. Sino ba dyan ang mga nagraran sa Maldives? O sige. O diba? So masarap na Iran yung Maldives na yan. Wait lang. Uy, madami palang nagraran ng Maldives, diba? Saya. Paano ba ito? Sorry naman. Isa-isa. Naku, isa-isa pala. Sorry naman. Sige. Isa-isa. Sorry, nasa files pero hindi ko na-transfer. Okay lang. Yan, o di ba? May paganyan ng Yusana sa LS. Nandiyan sa parang mini magazine. O, sino gusto maging yung picture niya ay nasa magazine. Yan. So may souvenir ka na kaagad. Okay, so since walang direct flight going to Maldives, so kailangan naming mag-stop over sa Singapore for a night. Actually, may hotel pa kaming pinagstayan over the night. Yan. Ay, na kagad, pagkain na kagad. So guys, grabe, unlimited yung food, 'di ba? Buffet. So grabe, sobrang since this was my, I think, first experience na international travel, sobrang na-amaze ako kasi alam ko, iba na yung time zone, tama ba? So, advance na or delay ng 1 hour, parang ganon. So, parang magkaiba yung oras ng Philippines sa Maldives. Okay, tapos yung mga foods, grabe. Ito po yung pinagstayan namin. Oo, di ba? Ang winner. Grabe guys. Kumpito talaga ang Leadership Summit, ang Maldives. Okay, so pa? May mga videos ako So wait lang. Ito yung mga foods. Only foods, as in. Tapos ang napansin ko, yung plates namin. Okay, so since this is a 3 days, okay, 2 nights and 3 days ba? Or 3 days and 4 days? Hindi ko na maalala. Pero eto yan, ang napansin ko lang, sa first day, alam mo yung plates mo, 4, 5. Diba? 5 plato, diba? Uy, tingnan niyo yung plato namin, ang dami. O, diba? So, iba-iba. Meron sa dessert, meron sa main dish. Okay, pero habang tumatagal, pagka pa-last day mo na, isang plate na lang. Kasi ibig sabihin, grabe na, puno-puno na yung tiyan mo. Pero dati wala pang digestive enzyme. O, sino dito yung nakapag-cruise ship? O, di ba? So, grabe guys, ang panlaban namin, digestive enzyme. O, huwag niyong kalimutan ha, mag-digestive enzyme kayo. Okay, para lahat talagang matikman nyo. Okay, so eto, yan yung Maldives. Okay, so what else? Ayan yung mga videos namin. O, di ba? So, para lang kaming nag-prenup niya. Diba? Ang saya. Tapos, ayan. So, sa Adaran, Hudhuran. Hudhuran ka daw. Hudhuran Fushi. Okay, so ano pa yung mga videos namin? Ayan, puro pagkain, di ba? Sino dito yung lafang? Okay, so okay lang magutom kasi nagpe-present. Pero kumain kayo guys, Ayan. Ito yung mga parang exotic foods nila. Ayan. O, di ba? Aura Bells. Okay, tapos, ano ba yung yan, ito yung sinakyan namin na parang speedboat papunta dun sa dun sa island. Ano pa? Ayan, Kahit post lang kasi di ako marunong magganyan.
Picture na lang. Pero may nagtuturo ha. Merong pwede magturo sa inyo. Ayan. So actually, yung pauwi naman, Gardens by the Bay, may mga side trips din na pinuntahan kasi nga walang direct flight. Okay, so ayan. Picture. Hindi ko pa na-picturean yung parasailing eh. May parasailing kami. O, tapos, so since meron kaming layover sa Singapore at kailangan din namin kumain doon, o di ba, may pocket money pa. Okay, so saya, di ba? Yan, Maldives. Ito, video na ata to. Ay, hindi pa rin. Food pa din. Hilig ko sa pagkain, no? Ayan, ito. Tingnan nyo. Tara, nandito na kami. At exactly 9 o'clock in the evening. Pero nakakatawa kasi pagdating namin sa room, nandun na yung luggage namin. Plus, nakakain na kami, nakapag-dinner na kami. O, anong masasabi mo may sa room na? Masasabi ko lang, napakaganda. Grabe. Okay. Na natin yung bathroom kasi ang laki-laki talaga ng room. Parang kasya yung pending. Diba? Complete set pa siya. Last time ko nakakita ng room na ito pala muna. May bathtub. Siyempre, marami ng room, diba? Ayan. Tingnan nyo yung kakaiba dyan. So, pagpasok mo, may pang libreng foods pa. Kasi sand yung kapakan mo. Plus may shower. Tapos, open air siya. Ayan, butas. Parang feeling mo masisilipan ka. Diba? So, kita mo yung buwan. Kita mo yung moon. Grabe, sobrang sulit. Ayan, sexy pa ako noon. So, ibalik ko yung aking body goals. Sige. Gawin natin yan bago mag-Maldives. So, anyway, may video pa dyan. Pakita ko natin. Diba? Excited na ba kayong mag-Maldives? Sige nga, sino excited? Type E. Ayan. So, actually, no, nung una namin, nung night na nag-arrive kami dyan, okay, hindi namin nakita yung pinaka-view. So, natulog na kami, diba? So, kasi pagod na, ganyan. Pero alam nyo ba, nung kinabukasan nakita namin, grabe, amazing. Alam nyo ba, pag open mo nung, ito, yung glass na yan, yung window glass na mahaba na yan. So, na-open yan eh. Then, kita mo, overseeing yung dagat. Yan. Tapos, malayo yan, papunta dun sa mismong dining hall. Malayo siya, pero may sasakyan. Merong mga parang mini cab na maghahatid sa iyo, hatid balik yan. So ganun yung yung style nung area. Yan. So pag binuksan mo yan. So overseeing yung dagat. O di ba? So tama no, pagkatapos mo humataw-hataw yan, lahat diyan tulog mo na. Puyat-puyat, pagod-pagod. Okay, so lahat ng pagod mo, diyan mo lang lahat i-rest. Okay, so may video pa ata dito. So wait lang, hanapin natin. Ayan. Hello, good morning! Payat pa Dito ako. ako may sa Maldives. 2016. Papakita ko sa inyo yung paligid ngayon kung gaano kaganda. Makikita mo dito sa right side ko yung mga islands. And iba't ibang places dito sa Maldives. And then, tingnan nyo yung gaano ka-clear. O diba? Sobrang amazing. Wala pa ako nakita ganyan kalinis. So, nakarating ako ng El Nido, pero sa tabing dagat, ganyan kalinis. Yung mga crabs na nagdadapangan eh. May malalaki pa dyan as in. Ayan o. And then dito sa left side ko, o diba, may way of transportation din sila. Maliit na cab. Ayan, papunta dun sa Nipa Hut. Na yung Nipa Hut ay
um, nakalubog sa tubig. Okay, di ba? Parang nakaka-amaze. And then dito sa likod, makita mo yung mga room namin. Ayan, sobrang relax. Kasi kami over. Ayan, yung na-realize ko dito sa Maldives, dito sa travel incentive na to, ang sana kapag mag-treat talagang, you will be treated as a king and a queen. Lahat ng pinakamagagandang bagay ibibigay sa'yo. So, ibinibigay ng Yusana yung todo-todo. So, kaya todohan mo na rin, okay? Itodo mo na rin yung Yusana. So, worth it pagtrabahuhan ng Yusana. At tama talaga si Mentor Rich eh. Sabi niya, if you want your life to be always like this, work hard. And ibigay mo na talaga kasi talaga ibibigay naman sa iyo sana ng Yusana sa iyo ng ibabalik sa iyo ng Yusana ng sobra din from food, sa accommodation, sa travels. So talagang lahat talaga. Tapos pagdating mo pa sa bahay, meron ka ring gifts. So every night yon magbibigay sila ng gifts sa'yo, mga surprises, ganyan. Tapos sabi ko lahat ng puyat, lahat ng pinagtrabahuhan ko sa iyo. Sana nakita ko talaga, sabi ko, grabe yung 13 weeks na hinit siya, worth talaga. Wala akong masabi. Kaya, ayan, next year, sabi ko nga, natin yung trend. Last year, El Nido. This year, Maldives. Next year, see you. Goodbye. Alright. So guys, sino na-excite na kunin ang kanyang Maldives travel? Grabe guys, binibigay ng Yusana libre. So sinong hindi ko Maldives nga, sino na-excite na sa Maldives travel niya? So nakikita niyo na ba yung sarili niyo na kayo na yung nagbi-video, kayo na yung nagvo-vlog? Diba? So grabe, nakaka-excite na makita kayo lahat na nandun sa Maldives. Yeah, so diba, let's go for Maldives. So anyway, my last few words, no? So gusto ko ding quote is, if you do the things that are easy, your life will be hard. If you do the things that are hard, your life will be easy. Okay, so yun lang. And thank you very much for coming this night sa ating NDO. So back to our host. Thank you so much, Mentor Monet. Ayan, grabe. So, diba, Maldives. So, video din kami sa Maldives, Mentor. So, let's give virtual clap kay Mentor Monet. Ayan. Sobrang daming natutunan for tonight. And grabe talaga si Mentor. Iba talaga si Mentor Monet ang kasipagan. No? Kaya no wonder, yung 1 million in 1 week, sobrang lapit na yan, Mentor, for sure. So, ayan, I would like to give the mic to our, one of our leaders, yan, rising leaders here for the, okay lang po ba, Mentor, ng 3 questions, Q&A? Sure. Ay, kaya pa po ba na Sure. oras nyo? Yan, Sure, so tawagin gusto ko yan. Para at least alam ko yung Yes. naiisip nyo. Ano yung may tutulong ko sa inyo? Ayan, para personalize. No? So, none other than my co-host for tonight, Coach Paul Gayanilo. Yan. Coach Paul, take it away. Hi, good evening po sa lahat. Very inspiring yung gabi natin, no? And with Mentor Monet in the Zoom meeting, yan, ang dami sigurong natutunan din ng lahat, especially yung mga bago, no? Talagang nakaka-excite din yung mga pwedeng ibigay ng Yusana, and talagang tatatak din talaga yung dalawang salita na narinig ko lang din kanina, reality tsaka possibility, no? So, yun, without further ado, I think we should just proceed with the question and answer. So thank you po sa time, Mentor Onet. And ayun, kung may mga questions po kayo, please feel free to drop them sa ating chat box. Ayan, para masulit din natin yung time with Mentor, and para din makahataw na din tayo with full confidence sa ating ginagawa. Ayan, sige po. Pwede din po kayong mag-unmute ng microphones nyo para direct na din po nating matanong. Sige po. Any question po ba?
Ayan, sa mga naka-on po nating camera. Meron po ba kayong mga questions? And how about po yung mga naka-off cam? Baka may mga nasa parang speech balloon sa utak nyo. Ayan, labas nyo na yun. Sige lang, go, go, go. Sa tip of the tongue. Ayan. So siguro habang nag-iisip pa po siguro ng questions yung mga ating mga participants, no, I would like to personally ask po siguro mentor, no, tatanong lang po din siguro as less than a year na associate with you sana, ano po yung isa-suggest niyo po na sa mga baguhan, no, how they will be connected lagi with their mga sponsors, with the mga crosslines. Ano po yung parang sa inyo po, nung time nyo po, ano po yung nakapagpa-connect talaga sa inyo ng grabe na hindi po talagang, alam mo yung kwaldas, tama ba yung word yun? Maalis yun, sa sistema. Ayun po, mentor. So going back sa question mo, so balikan ko, ang sabi mo, paano mo pa strengthen yung bond mo with the cross lines and uplines? Parang ganun po. Tama ba? And siguro po sa sarili Okay. Para hindi ka ma-detach sa sarili mo. Ano ba yun? Sige. So, ano yung ways? Ano yung ways? Opo, mentor. Okay, so lahat ng mga tao sa iyo sana, no, mapa-crossline, uplines, downlines, they are all assets. Okay, so they will be a big help for me, lalo na as a starter, no? So kasi marami akong matututunan sa kanila. So how to get or stay connected sa kanila? So first, ikaw yung mag-initiate, 'di ba? So ano ba yung mga gusto mong establish na activities, or even kahit man lang, alam mo yun, kung gusto mong kinakamusta ka kasi ikaw muna mangamusta. 'Di ba minsan kasi may mga expectations tayo sa iba na gusto nating ginagawa sa atin, and yet hindi naman natin ginagawa sa iba. So ibig sabihin ako, kapag gusto ko ako kinakamusta, di mangamusta ako, o 'di ba? So kung gusto mong batiin ka, o dapat ikaw yung unang-unang babati. So ganun lang. So have to kumbaga practice that na kung ano yung gusto mong ma-receive, dapat ikaw yung unang gumagawa. So, and then, pwede rin mga activities. You can be, ako like for example, ako yung 6 months ko, dahil hindi ko pa ma-establish yung confidence ko din na nagli-lead. Alam mo bang ginawa ko? I offered my service sa mga crosslines, no? So ako yung tutulong sa kanila sa goal set, ako yung magko-compute ng mga ano nila, ng target goal nila within a week. At ako din yung mag-schedule na tinutulungan ko talaga sila, nag-schedule. Alam mo yun yung tipong, sabi ko, ano ba yan, parang yung mga mismo mga sponsors ko hindi nakikinig sa akin. So pag-practicean ko nga kaya itong mga crosslines. Opo, ginawa ko yun. So tapos, ayun, dumating sa time din na I offered my service na nagko-close din sa kanila. So then eventually, no, nung nakita naman ng mga ng mga associates ko na I'm doing that service kahit sa hindi ko ka-line, ginagawa ko. Then doon nila nakita na ay oo, seryoso talagang ginagawa talaga to ni apps yan. Tapos, yun, nagkaroon din ako ng mga activities, no? Nag-initiate ako ng mga activities na that would help us bond together. So ako naman sa mga associates ko, so parang nagkaroon ako ng meet and greet, ganyan. So siguro mga 1 year na yun, or 2 years or 3 years yon. So 3 years in the business. So yung first year, so I'm blessed, no? Yan, so Kilomentor team na line. Okay, so nakita ko na, ay grabe, may mga meet and greet, may mga special events, di ba? So sabi ko, ay ang ganda pala nito. So maganda din na outside business, meron ding mga ganong klaseng event that would help develop, no, yung relationship sa loob ng business as a business partners. Yon. So importante na may mga ganon din. So events, meet and greet, tapos mas may mga ganon. Tapos ano rin, sa mga na-identify ko din na mga leaders sa team, so I think mga 2 years na pala yon. 2 years or 3 years. So, I could have time with them na at least once in a month, lumalabas kami. Tapos, ayun, nag-goal set kami for that quarter. So, mga ganon. Ganon yung ginagawa naming activities.
And ano pa ba? Ayun, labas lang, kain together. Tapos ngayon, ang ginagawa ko naman is, ayan, minsan pinupuntahan ko sa bahay, no? Tapos, ayun, usap lang kami, minsan outside sana. Meron ako napa-join, okay? So may napa-join ako dito na stranger, no? So, kumbaga, cold market. So, ayun, I believe na ang business ng Yosana mas nagpo-flourish kapag kumbaga, in-start mo din yung mag-build ng relationship, 'di ba? Also, business relationship to ha. Ibang, baka naisipin mo, ibang relationship. Pero, ayan, i-clear lang natin na business relationship. So, what I did actually, nagkasakit siya for almost a week. O, di ba? So, hindi siya kapasok. So, what I did was, ayun, based din sa mga napagtanungan ko. So, sabi ko, kung ikaw yung merong ganitong downline, tapos ganitong nangyari, anong gagawin mo? Sabi niya, punta ako, pagdadala ako ng fruit. O, di ba? So, dinala ko ng fruit, tapos kwentuhan kami without Yosana. So, kwentuhan lang kami as is na ano yung anak niya, family niya, and all, ganyan. So yun, mga ganong activities that could help build relationship as well. So yun kasi yung importante, no? So basahin niyo po yung levels of leadership ni John Maxwell. Kasi bakit? Importante yung levels of leadership hanggang sa, alam mo yun, ma-meet mo talaga yung desired na production ng team. So kasi basically, sa pag-start ng Yosana, ang una nakikita is by position, di ba? So you know them and you are respected based on your position. Yung pagkakakilala sa iyo as halimbawa, coach, mentor, di ba? Pero kailangan umakyat pa siya sa higher influence. So next is, ayan, permission. Yung permission is kailangan i-permit ka based sa relationship nyo. Okay? So kailangan makabuild kayo ng trust sa isa't isa. So pag nag-flourish siya na up to, ayun, akyat siya sa production and then production, personhood, ayan. So basta pataas yan hanggang sa pinnacle, o diba? So kailangan itaas mo yung level of influence mo dun sa tao. So lalo na kung basically, kung gusto mo talagang, alam mo yun, umangat yung organization. Yun. Tapos sa upline, so yun, stay connected. Ang ganda kasi they are nagsiserve sila as your compass sa business kasi mas nauna sila. So yung experience nila, yun yung male-leverage mo, 'di ba? So kwentuhan, coffee, ganyan, tanong, tawag. So tawag ka lang sa kanila, tapos minsan din kung gusto mo din na na-feel mo yung concern sa iyo, so dapat ikaw yung unang-unang magpakita din ng concern sa kanila. So ganun lang 'yan. So hindi laging take ng take, so dapat marunong ka rin mag-give. So yun. Maraming salamat, mentor. Nasagot ba yung tanong ko? Opo. Sobra-sobra pa yung naibigay. Yun po. Talagang yung influence po talaga, yung relationship, yung genuineness, andun dapat. Mapa-downline din siya sa cross-line, sa upline, dapat andun siya lagi. And maganda rin po yung sinabi niyo, mentor, na huwag naman puro Yosana. Kasi may mga ganun din po talagang moment na minsan. So, yan, maraming salamat po. Ngayon po, may magtatanong din po si Coach Lemuel. So, take it away, Coach. Hello, Mentor. Mentor, I do believe meron po tayong mga kasama sa Zoom na working as husband and wife, no? Tapos part-time nila. Both of them may work. Tapos I do believe nung nag-start din po kayo, maliliit pa yung anak nyo. So, paano nyo po na-handle din or na-manage din that time na maliliit pa yung anak tapos both of you are working and then you're doing Yosana? Okay, so for the sake ng mga couple dito na part-time, 'di ba? So alam naman natin, challenge lahat ng 'yan. Okay, so again, so ito lagi ko ding ine-emphasize every time na nagto-talk ako. So very important yung communication. Okay, so huwag niyong aalisin yung communication. Good communication. Pero ang unang team na binibuild, okay, ang unang team na binibuild, hindi team po sa labas. So ang team na binibuild ay team sa loob. Okay, yung family mo. So, kailangan well understood kung ano yung ginagawa mo. So, baka mamaya, in-assume mo na naintindihan niya yung Yosana and yet kahit presentation, hindi niya naintindihan. Hindi niya presentan yung partner mo. Di ba minsan ganun? Kaya akala niya sana is naging Yosana din yung partner, no. So, importante yan, presentan mo din, isama mo din sa mga events hanggat maaari, pero kung hindi, no, so kailangan well communicated yung mga ginagawa nyo. So ako, basically, doon sa mga ginawa ko din, so ito, no, baka makatulong din sa inyo. So every time na, halimbawa, uwi ako ng hating gabi or madidelay ako ng uwi or anumang oras ang
ang uwi ko sa bahay, o di ba? So yung mga ganong moments. So ayun, well communicated yon. Tapos, okay, so yung husband ko and I, okay, so talk to each other before sleeping. So kwento ko lahat ng mga nangyari. I don't miss any time na hindi ko na ikwento lahat. Okay, kaya alam nyo ba? Alam niya lahat. So even sad moment and yung mga up moment, 'di ba? So yun ko kwento mo sa kanya. Tapos eto, ang maganda, ang good side, dapat lagi mo silang kasama sa goals, 'di ba? So alam din nila ano yung gino-goal mo. And alam mo ba ang pinaka effective na pusher, pusher mo sa goal, family mo. Kasi bakit? Alam nyo ba, nung time na, alam mo, di pa ako gold, alam mo sabi ng anak ko, Mami, kailan ka mag-gold, di ba? Mami, kailan ka mag-ruby? Mami, kailan ka magda-diamond, di ba? So kasi alam nyo ba, every time din na sinasabi ko sa kanila na, alam mo, ito yung time na tinatrabaho ni Mami, so medyo, ano talaga, challenge sa oras. Pero alam mo ba, every time na may mahihit, rank advancement or any wins sa business, kasama sila. Nararamdaman nila. Okay, so paano nila nararamdaman? Kahit man lang a simple na, no, may nag-rank advance, o ito, kukwento ko sa anak ko, oo, ito chocolate, kahit chocolate na chocolate lang. Okay, chocolate, alam mo ba, nag-rank advance si ganito, kahit hindi nila intindihan. Diba? Kasi alam nila may something sa business. Okay, so alam mo ba, grabe na hit ni nag-PPS si ganito. Really ka, worth to celebrate, kahit simpleng celebration. Don't need na maging bongga. Actually, I have post na nasa kami. Parang may nag-gold ata sa line ko and nasa kami, J ko kami. Yung ganun lang. So, tapos, alam niyo ba yun? May nilook forward din sila. Every time na nagtatanong sila sa akin na, Mami, kailan ka na mag-gold? Kailan ka mag-ruby? Kasi alam nila, behind that, meron din silang, ano yung meron sila. Okay, so then that was the time na sinabi ko, 2018, pag na-shoot ko yung executive gold, okay, so there will be non-negotiable time together. We will be traveling outside the country. So sabi ko yun, every year gagawin na natin yun. So diba excited sila? Dahil pinupush pa nila ako. So kaya never ako makarinig sa kanila na tatawagan ako in the middle of presentation or in the middle of anything inyo sana. Sabi may sakit si ganito. Okay, yung husband ko sabi niya, alam mo, babalik ako sa bahay. Dahil teamwork kami, kaya babalik ako sa bahay na alam mo yun, well-managed na. So kumbaga, nagkaroon na ng, may nagkasakit or what, ganyan. So alam mo yun, tapos na. Hindi, alam kasi niya na kapag nalaman ko yun, madidi-focus din ako sa business. And mawala ako dun sa, ang ipa-priority ko, uwi ako. So, kailangan ko, ako yung mag-attend, di ba? So, yun. So, since well communicated lahat, at sila driven din dun sa sinasabi ko, so, ayun, they cooperate. Tapos ngayon, di ba, sabi ko sa kanila, alam ko, medyo mahirap kasi magkakahiwalay tayo, ganyan. Kasi kami nandito sa business, tapos si Gwen, sa Australia, di ba, medyo mahirap, may adjustment. Pero sabi ko, okay lang ba? Let us communicate, cooperate. Kasi ang reward naman natin sa isa't isa, we will be having 10 days vacation sa Japan. O di ba lahat sila behave? Lahat sila, di ba? Lahat sila ginagawa yung part nila, o di ba? So ganun. Tapos mamaya palis ako papunta ng Cebu, o di ba? So yun, na-instructan ko naman ano yung mga importante na kailangan na ayos sa bahay, di ba? Nandun may husband ko, nandun yung anak ko, mother ko, nandun din. So well communicated, lahat. Tapos ang sarap kasi every time na dinedeclare mo yung goals, sila din yung nagpupush sa'yo na, Mami, kailan na-shoot na ba yan? Diba? So ngayon, kailangan ma-shoot ko na nga kasi naghihintay sila sa results ko. Diba? So yun, it will help you move fast, no? Sa business. Hindi dapat sila magpabagal sa'yo. Dapat makatulong sila sa'yo para ma-hit mo yung goals. It should be that way, ideally, kung well communicated. Thank you, Mentor. Ayun, ang ganda ng sagot ni Mentor, parang pang Miss Universe. Okay, ayun. Next question po, we have actually, kita ko sa Mentor, Coach Jennifer, tama po ba? Teamwork po talaga, no, pag sa family. Yan. Next question po will be coming from Coach
Lee. Yan. Take it away, Coach. Right. Last- Hello po, Mentor Monet. Ayan. So, hindi ko po papalambasan yung opportunity to ask po, no? I believe po lahat tayo pwede makarelate sa situation na may mga times, may mga weeks na hindi consistent yung income, no? May mga times na pataas-taas baba, no? Minsan, yung iba, simula na zero income, no? So, paano niyo po, ang question po, Mentor, paano niyo po hinahandle yung situation na ngayong week may income, next week mababa, ngayong week, kumbaga iba-iba po. Paano niyo po na-handle emotionally and to make sure po na every week may income na moving forward? So, paano po siya na-handle emotionally? Okay, so is it a confession or question? Confession or question? Joke lang. So anyway, how I'm handling my emotion based dun sa ano yung na-experience na ang business, in reality, there's ups and downs. Tama? Okay. Yes, Mentor. So, paano hinahandle ang emotion? Sige, medyo malalim pero bababawi na lang natin. Okay? So, una, actually based sa experience na lang para hindi na lang sa'yo lang. So, generally speaking. Nung nakita ko yung Yusan, okay, so ito na lang, siguro makaka-relate din ako. Inisip ko din yung time na wino-workout ko yung consistent income. So, I got my first income ng March. And then I got my, hinit ko yung rank advancement ng director ng July. Okay, July. Pero hindi siya na-hit. Pero that was the time na sa loob ng isang buwan, may isang linggo na lang nawala. So 3 weeks almost na-hit na. So parang isang linggo na lang wala. Tapos, ito yan. There was a time, nung nag-run ako ng director, nagulat ako. Yung 1 week na income na lang, para weekly income na. Hala, biglang sa loob ng August, biglang nag-isang beses na lang yung income. Salip na, 'di ba, mag-weekly income yung target ko. Hala, biglang bumaba. So as I am expecting na dapat every week na, kasi nearly na ako sa goal ko na weekly income 'Di ba? Pero how come nung nag-rank advance ako, biglang 'di ba, isang beses yung kita ng August 2013. So, how was I able to cope? Okay, so siguro para mas makarelate sa'yo. Una, binalikan ko yung basic. Okay, so what was wrong? Ano yung something to improve on? Okay, so dun sa business ko. So, chinek ko dun sa skills. And I identified, okay, so yung na-identify ko dun yung una, closing. Okay, so dun pala sa closing ko, is always, di ba, parang I'm looking for users ng mga products instead of having business associates sa team. Kasi bakit? Hindi naman maalis sa buka ng bibig ko, makaka-discount ka. O di ba? So makaka-discount ka. So ibig sabihin, yung mga tao nagjo-join, it's because of discount. Di naman nila nakita what's more in Yosana. Okay, so yun yung unang kinorek ko. Then ikalawa, I tried to expand my business na limit lang yung nakikita ko sa mga taong makakausap ko kasi akala ko within my horizon lang o yung mga kapitbahay, katrabaho, yung kamami, so sila lang yung mostly na nakakausap ko. That was the time, ayun, nakakatuwa kasi my upline asked me, sabi niya, ay kasi parang na-feel nila yung emotion ko din that time. Uy, grabe ha. Isang beses lang, yung parang sa loob ng isang buwan, isang beses lang yung income. Pero that was the time na parang big deal na sa akin yun. Yung isang beses na income sa loob ng isang buwan, parang alam mo yun, parang iba yung naging tingin ko sa business. Okay, so talagang yung na-feel ko yung sadness, ganyan. Sabi ko, akala ko, nearly na ako, pero bakit bumaba pa? So yun, naramdaman naman niya ng upline. And good thing, na-appreciate ko. Sabi niya sa akin, na-try mo na bang itap yung mga kaklase mo nung high school, nung elementary? So, ba yun? Akala mo, dahil sa nag-a-attend ka ng training, is naintindihan mo na, no, minsan, meron ka pang hindi pa pala na-a-apply.
Okay, so kaya keep on training and keep on listening. Okay, doon sa mga nauna na sa business. So yun, ni-review ko yung prospect list ko. So inisa-isa ko, nakita ko yung kaklase ko. Ito pala, 'di ba? Nung nakinig ako and na-open ko yung perspective na hindi lang pala dito yung marketing niyan or yung mga tao na within my horizon yung mama-market ko. So it can be outside, no, yung mga malalayo na pwedeng sa Calamba, Santa Rosa. Yun, doon na nag-start yung weekly income ko. And never na maputol yon since October 2013 up to now. So meron ka lang ipa-fine tune. Meron kang ipa-fine tune. Hanapin mo lang yan. Okay, so meron ka lang kailangang i-align. Okay, so tapos, siguro, strategically, okay, so ano yung mga strategies ko din na ginawa? So I focus more on helping my business associates to earn. Kasi alam ko naman na every time tinutulungan ko sila, matutulungan ko din yung goal ko. Okay, so I focus on their goal. Okay, so ano yung goals nila? Okay, tapos may plan B. So sumasabay ako ng production. Okay, hindi ako tumitigil. So tinutulungan ko sila, but definitely I have my own numbers para i-hit. Okay, so ano yung dapat kong tinatrabaho kasabay no goals nila. So yun. Tulungan ko lang silang kumita din. So as well as makukuha ko din yung goals. Tapos yun, hindi ko na talaga binitawan din yung mga PPPS. Okay, so may timeline ako dyan, pero siguro pag may one-on-one na lang tayo. So may timeline ako, pinakita ko yung timeline na yan kay Coach Lut, di ba? Tsaka kay Coach Trina. Yan, so may timeline ako dyan. So para hindi maputol yung PPPS. Okay, so for me lang yun for me. Pero if you, copy, so might as well, makuha nyo rin. So yun. And how I manage, ayun, so ayun, nisip ko lang, meron pa akong bagay na kailangang aralin. Meron pa akong kailangang i-apply. So, di ba, hindi nangangahulugan nag-attend ng training is naintindihan eh. Naintindihan mo lang yan kapag na-apply mo at nagkaroon ng resulta. Di ba? Simple lang yun, pero it creates impact. O, balikan mo yung mga high school classmates mo, yung college mo, di ba? Hindi ko pa pala natatap yung mga ganun. Emote tayo, imagine mo, dami pa palang taong pwedeng kausapin. So, yun nga lang, nagro-rule lang yung emotions. So, kailangan mo lang mag-actions instead na mag-empathy. Thank you so much, Mentor Monet. Mentor. And mga salitang masasabi ko, back to basics and refinement. Yan, improve and apply. So, yun. Thank you so much po, Mentor. And to show an appreciation to you as our dearest speaker for tonight, we would like to present, share screen lang po ako for share our certificate. Yeah, certificate of appreciation po. This certificate is presented to Mentor Simonette Galista for sharing her expertise about new distributors orientation. Given tonight, November 20th, 2024, and signed by our elite leaders who organized this Wednesday huddle. So we have Ms. Lois Tobias, Ms. Regine Santos, and Mr. CJ Valencia. So, ito po, Mentor, we would like to request you po na mag-picture po tayo with the certificate. Ayan po. Thank you so much, Mentor. Ayan po, type po ulit tayo ng pasasalamat kay Mentor. Well, magpipicture po si Mentor. Ayan. Wait lang po. Set up ko lang po itong ating... Pwede po bang pasuyo, Coach Lois? Hindi ko maka-screenshot. Alin? Picture? Opo, with Mentor. Opo. Sige. Ready, smile. With Mentor, parang naka-gallery to. Sandali. Tanggalin ko lang yung speaker muna. Teka lang po. Ayan. Smile, Mentor. 1, 2, 3. Ayan. O, tayo namang lahat. Ready? Pakitanggal lang po muna yung certificate, Coach. Ayan. Ayan. Tayong lahat, everybody. Smile. Turn on your camera. Dahil tonight, no, grabe, siksik, liglig at umaapaw ang learnings. Ready? Turn on your camera sa mga Dabarkads natin, sa mga TFC subscribers. Sabay ganun, sa ibang lugar. Okay, page 2.
Ready? Page 2, open your camera. Yeah, 1, 2, 3, smile. Alright. Thank you. May flight pa pala si Mentor for tonight, no? Sobrang ang makakapag-thank you talaga tayo kay Mentor pag nakita niya lahat tayo ay nag-grow, nag-rank advance, nag-consistent weekly income sa ating mga business. That's the best thank you that we could give to Mentor Monet. Thank you so much, Mentor, for gracing po your time and all in lahat talaga. So, grabe yung mga stories ni Mentor eh. Pati yung Maldives, di ba? Pinakitaan na rin tayo. So, nothing is impossible. No? Kung nagawa ni Mentor Monet, kaya rin natin eh. So, ayan guys. And thank you again. See you again next week. No? And for December, announce ko lang, meron tayong mga special training starting December because nag-collab na tayo with Mentor Clark, no? And abangan nyo, ang ating NDO is none other than Mentor Deus. Yan. Kaya December yan magsa-start, kaya kailangan punuin natin lagi ang Wednesday Huddle. And make sure na bitbitin mo yung left and right mo lagi dito. So with that, back to you, Coach Paul. And thank you so much, co-host, Miss Joanne Lois. Full name. Ayan. So maraming salamat po. And ayan, I would like to congratulate everyone for attending. Ibig sabihin, we are running and achieving our goals day by day. So, ayan. So, ano yung nasa chat? Sana po may topic ng Christmas weight loss. We'll see kung ano yung sana, no? Or you can even implement our own programs then, no? For our team, for our lines, and yan. So kapag may gustong gawin,